Kabanata 561. Pwede din. Kumunat ang noo ni Nicole at tumingin kay Eric. Naglakad si Eric sa harap niya na may agresibong panlalamig. Pupunta ka sa isang hotel. Mababa at husky ang boses niya. Tila pilit niyang pinipigilan ang kanyang emosyon. Ayaw ni Eric na makita niya ang hindi magandang bahagi ng kanyang sarili na ang kanyang tunay na pagkatao. Gayunpaman, hindi niya ito makontrol. Nang makita niya ang mukha na iyon na kamukhang kamukha niya ang paglapit ni Nicole, ang selos sa kanyang puso ay lumundag at hindi mapigilan. Parang may dinukot ang puso niya, na hindi makayanan ang sakit. Tiyak na alam ni Nicole kung ano ang pinagkakaabalahan ng mababang uri na pekeng iyon, ngunit pinayagan pa rin niya ang pag-iral nito, at ang dalawa sa kanila ay napaka-intimate. Hindi niya pinansin ang maingat na binalatan na hipon na ibinigay ko sa kanya, ngunit kaya niyang tanggapin ang mga handog ng munting padyak na ito. Napaisip si Eric. Tinitigan niya ang maselang katangian nito at ang malinaw at malamig nitong mga mata. Nahihirapan siyang huminga. Hindi sinagot ni Nicole ang tanong niya at ngumisi. Hindi mo ba narinig lahat? Dahil mali ang pagkakaintindi niya sa sitwasyon, hahayaan na lang niya itong magpatuloy sa hindi pagkakaunawaan sa kanya. Anyway, wala siyang karapatang makialam sa anumang ginagawa niya ngayon. Sa ganitong paraan, dapat siyang umatras, di ba? Yumigting ang panga niya habang papalapit sa kanya. Naamoy niya ang mabangong halimuyak ng katawan nito, lalo siyang nabuhayan ng loob. Nicole, mas mabuting layuan mo siya. Kung hindi, hindi ko masisiguro kung ano ang gagawin ko. Pagkatapos ay hinaplos niya ang mga labi nito nang hindi siya pinayagang tumanggi. Tinitigan siya ni Eric gamit ang maitim nitong mga mata na parang may dumi sa mukha niya. Kung may ibang lalaki sa kanya, mababaliw siya. Kumunat ang kilay ni Nicole. Lalong nanlamig ang mukha nito dahil sa kinikilos nito. Lumabas na rin sa wakas ang kayabangan at kabaliwan ni Eric na matagal na niyang sinasadya. Hindi na siya marunong magpanggap. Gayunpaman, walang pakialam si Nicole kay Xander. What you want to do is your business. What I do with him is our business. Ang mga salitang ito ay walang alinlangan na nabalisa sa kanya. Lalong nanlamig ang mga mata ni Eric. Hinawakan niya ang braso niya at idiniin ang katawan nito sa kahoy na beam sa likod niya. Tinitigan niya ito ng mabuti at sinabi sa sobrang malamig na boses, ikaw at siya. Talaga. Isa lang siyang peke na ginagaya ako sa lahat ng paraan. Hindi mo ba siya tinatrato bilang kapalit ko? Naramdaman ni Eric na bumilis ang tibok ng puso niya. Kung sinabi niyang oo, ibig sabihin ay gusto pa rin siya ni Nicole. Pagkatapos ng lahat, ang isang kapalit ay hindi maihahambing sa tunay na pakikitungo. Yumigting ang kanyang panga. Mukha siyang kinakabahan. Sabi ni Nicole, paano magiging kapalit mo ang isang maamo, mabait, magalang, gwapo, at mabulaklak na lalaki? Bahagyang itinaas niya ang kanyang mga mata para tingnan siya. Eric Ferguson, maari mo rin ba akong pagsilbihan gaya niya? Marahas na umiling si Eric. Lumiit ang kanyang mga mata, at namumula ang ilalim ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay mababaliw na siya. Paano ako matatalo sa isang ate? Nicole, huwag mo akong guluhin. Pigil na pigil ang malalim niyang boses. Bahagyang tumawa si Nicole at dinagdagan ng gatong ang apoy. Nagiging totoo lang ako sa sarili ko. Pagkasabi niya noon ay biglang humakbang si Eric at hinayla siya sa kanyang mga bisig. Ang mananipis nitong labi ay nakaharang sa bibig niya habang pilit siyang hinahalikan. Wala siyang pakialam kung ano ang iisipin ng iba. Gusto lang ni Eric na itago siya sa sarili niya. Siya ay una sa kanya, ngunit siya ay nawala sa kanya. Siya ay namamatay sa panghihinayang. Nais talaga ni Eric na ang sandaling ito ay magtagal magpakailanman. Sa sumunod na segundo, nakaramdam siya ng matinding sakit sa labi. Iminulat niya ang kanyang mga mata at sinalubong niya ang malinaw at malamig na mga mata ni Nicole, na walang emosyong nakatitig sa kanya. Hindi siya nagpumiglas, ngunit bawat pulgada ng kanyang mukha ay may nakasulat na pagtanggi. Namumula ang mga mata ni Eric. Ipinagpatuloy niya ang paghalik sa kanya sa kabila ng sakit. Nakatikim man siya ng dugo, ni Katie Ting ay hindi siya kumikislap. Kung magagawa niya, gusto niyang patuloy na maging baliw, ngunit isang pahiwatig ng pangungutya ang tumawid sa kanyang mga mata. Natigilan siya at inilayo ang mga labi. Sinuri niya ito. Bahagyang bamuka ang mapupulang labi ni Nicole.
Ito ay masigla tulad ng isang namumulaklak na bulaklak, at ito ay hindi kapani-pani walang mapang-akit. Nabighani naman si Eric sa kanya at kinurot ang earlobe niya. Mababa at paos ang boses niya. Maaari din kitang pagsilbihan. Basta payag ka. Kabanata 562. Wala siyang pakialam sa kanyang imahe. Nadama ni Eric na maaari siyang maging tulad ng pekeng iyon, na naglilingkod kay Nicole sa isang sunod son urine at mapagkumbaba na paraan hanggat maaari itong bumalik sa kanyang tabi. Wala siyang pakialam sa kanyang imahe. Ang gusto lang niya ay si Nicole. Pinalibutan siya ng matamis na bango ni Nicole, ngunit malamig ang tingin nito. Nang marinig ang mga salita ni Eric, mahinahong inabot ni Nicole ang mukha ni Eric upang marahan. Si Nicole ay isa na labis na nabighani sa kanyang matigas, malamig, at perpektong sculpted na mga tampok. Malamig at mayabang niyang kinagat ang kanyang mga labi. Hindi mo kaya dahil hindi ka magiging kasing galing ng mga pinagkakagastusan ko. Malakas na nanginginig ang mga mata ni Eric. Pakiramdam niya ay nabighani siya sa mababang tingin nito sa kanya at pagdurog sa kanya, na naging dahilan para humingi siya ng higit pa. Matapos matigilan saglit, tumawa ito at hinawakan ang pisngi nito. Namumula ang mga mata niya, hindi alam kung dugo ba iyon o luha. Pwede mo akong bayaran. Matututo din ako. Pinunasan ang dulo ng noo niya. May bahagyang panginginig sa boses niya habang nagmamakaawa. Mura lang ako, at mabilis akong matuto. Itinapon niya ang kanyang dignidad at hinayaan si Nicole na yurakan ang lahat. Sinaman siya ng tingin ni Nicole. Unti-unting napawi ang malamig niyang ngiti. Biglang tumibok ang puso niya saglit. Pakiramdam niya ay napapikit ito ng mahigpit, kaya't kahit ang paghinga ay masakit. Hindi pa niya nakita ang ganitong side ni Eric. Nakaramdam si Nicole ng malambot na puso sa isang segundo. Sa kasamaang palad, huli na. Sa pagitan nila, walang hinaharap na mapag-uusapan. Ang lahat ng kanyang mga inaasahan ay naubos bago ang kanilang diborsyo. Tumingin si Nicole kay Eric at ngumiti. Ang katahimikang ito ay unti-unting bumasag sa mga panaginip ni Eric. Alam niyang walang pagkakataon. Ang pag-asa ni Eric ay gumuho ng halos bumalot sa kanya ang kawalan ng pag-asa. Binitawan siya nito at isinabot ang mga braso sa tagiliran niya. Biglang may pumasok sa isip niya. Inabot niya at ikanawit ang baba niya gamit ang mga payat niyang daliri. Fine, but I have to remind you that if I'm not satisfied, you'll have to get out of my sight when I say so. Sa halip na baliwalain siya, na tila nagparamdam sa kanya na nagkaroon siya ng pagkakataon, gagamitin na lang niya ang pagkakataong ito para sipin siya palabas at isuko ito sa kanya. Bagamat masakit ito ang tanging paraan upang maibalik ang kanilang buhay sa magkahiwalay na landas. Natigilan si Eric. Kahit bastos at kusa ang tono nito, nakaramdam siya ng tuwa. Pakiramdam niya ay isilang siyang muli at napuno ng sigla. May kaunting pamumula pa rin sa kanyang mga mata na hindi pa kumukupas. Ha! Napakawalang mad ko talaga sa sobrang saya sa ganitong kalagayan. Mas nasasabik ako kaysa makipag-ayos sa isang malaking proyekto na nagkakahalaga ng ilang daang bilyon. Mr. Ferguson, pwede ka bang pumunta dito sandali? Malakas na sigaw ng direktor sa di kalayuan. Naputol agad ang kakaibang tensyon sa pagitan nila. Pinandilatan ni Eric ang direktor na may masamang tingin dahil sa pagkasira ng mood. Ngumisi si Nicole at inabot siya para itulak siya palayo. Umalis ka na. Huwag mo akong pakialaman. Malamig ang kanyang ugali habang tumalikod at naglakad patungo sa maliit na kubo na gawa sa kahoy na kanilang itinayo noong huling minuto. Nasa loob si Kai. Gustong habulin ni Eric si Nicole, pero paulit-ulit siyang tinatawag ng direktor. Mr. Ferguson. Mr. Ferguson. Si Eric ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at walang magawa na iniba ang kanyang direksyon. Hindi nakita ng direktor at mga aktor ang eksena kanina lang dahil nakaharang na ang poste ng gazebo sa paningin ng lahat. Gayunpaman, nakita ng isang tao sa maliit na bahay na gawa sa kahoy sa tabi ng gazebo ang eksena. Napatingin si Kai sa labi ni Nicole at pinaikit ang mga mata. Sok-sok. Bakit hindi ka lumaban noong gumawa ng move si Eric Ferguson sa'yo? Kung gagawin mo, ako ang unang sumugod para iligtas ka. Dahil hindi gumanti si Nicole, hindi masabi ni Kai kung ano ang iniisip ni Nicole, kaya pinapanood na lang niya ang sitwasyon. Gayunpaman, walang masyadong ginawa si Eric. Maging ang kanyang emosyon ay hindi naging matatag.
Sa halip, si Nicole ay unti-unting nangunguna. Kumuha ng tisyo si Nicole sa gilid at dahan-daang pinunasan ang labi. Pagkatapos ay dinampot niya ang hindi pa nabubuksang mineral water na nagmumog sa kanyang bibig. Pagkatapos noon, nagsalita na rin siya sa wakas. Nakipag-fling ako kay Eric Ferguson. Natigilan si Kai at nanlaki ang mata sa pagkamangha. She continued, plano ko siyang itapon sa loob ng ilang araw. Napailing na naman si Kai. Hindi siya manatiling kalmado. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Tretuhin si Eric Ferguson na parang laruan. May paglaruan ba si Eric? Lil N, I'll find you a better and younger one. Kalimutan mo na si Eric Ferguson. Ito ay magiging mahirap lutasin. Napatingin sa kanya si Nicole. Walang makakaapekto iyan. Mga bata lang ang kailangang pumili. Matanda na ang lahat. Kabanata 563. His highlight, nabulunan si Kai. Tama. I guess matutuwa si Dad pag narinig niya yung sinabi ni Nikki. Umupo si Nicole sa gilid at ibinaba ang ulo para i-roll up ang manggas. Dahil hindi niya maalis si Eric at hindi siya handang sumuko, kailangan lang niyang maging mas matindi. Kapag nagkasakit siya, titigil na siya sa sobrang pagkahumaling, di ba? Ayaw nang maulit ni Nicole ang parehong pagkakamali sa pamamagitan ng pagsama sa kanya, kaya wawakasan na niya ito. Makalipas ang ilang minuto, hinigit ni Kai ang braso ni Nicole. Tingnan mo sila. Tumangala si Nicole, pinaikit ang mga mata, at muling ibinaba ang ulo. Si Eric at Xander ay nagkataong nakatayo na may di kalayuan. Sa tabi nila ay ilang staff members, ang director, at ang assistant director. Ang 2 taong ito na may magkatulad na katangian ng mukha ay magkaiba ang ugali. Babae ang ugali ni Xander at mukhang taki. Medyo mas maikli din siya kay Eric. Hindi niya talaga may kumpara kay Eric ang aura. Sa wakas ay nakuha ni Eric si Nicole na kompromiso at bigyan siya ng pagkakataon, kaya ayaw niyang mag-aksaya ng isa pang segundo. Gayunpaman, ang nakasisilaw na huwad ay patuloy na lumilitaw sa harap ni Eric nang walang ingat. Nakaramdam lang ng labis na pagkasuklam si Eric. Hindi niya hahayaang manatili sa set ang ganitong uri ng tao at gusto siyang paalisan. Ang direktor ay patuloy na daldal sa tabi niya, ngunit si Eric ay wala sa mood makinig. Walang magawa ang direktor dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang mali. Habang nagsasalita siya ay lalong naging malungkot ang mukha ni Eric. Gayunpaman, dahil dito ay kinailangan pang magpaliwanag ng direktor na lalong ikinagalit ni Eric. Nataranta at nag-aalala ang direktor. Tumawa si Kai at tumingin kay Nicole. Si Eric Ferguson ang nag-invest sa pelikulang ito. Sa tingin mo ba paalisan niya si Xander? Nilingan ni Nicole si Kai. Paano mo nakuha si Xander na gumanap bilang pangalawang lalaki? Wala na bang ibang mapagpipiliin? Nagtaas ng kilay si Kai. Ang pangalawang male lead ay namatay sa sandaling lumitaw siya sa set. Nabubuhay lang siya sa mga alaala ng iba pang mga karakter at hindi na kailangang ipakita ang kanyang mukha. Sa wakas na intindihan na ni Nicole. Kaya pala ganoon ito. Napakurap siya at tumingin sa direksyon nila, saka kinawit ang daliri niya. Hoy! Halika dito. Ang kanyang boses ay napakalamig at kaaya-aya na mahirap hindi makaakit ng pansin. Natigilan ang lahat ng naroon. Lumingalinga ang direktor at mga tauhan. Nakatayo sina Eric at Xander sa tinuro niya. So, sino ba talaga ang gusto niyang tawagin? Yumigting ang panga ni Eric at bahagyang naningkit ang mga mata. Nakabukas ang kwelyo ng sando ng lalaki kaya kitang-kita ang paggalaw ng kanyang Adam's apple. Excited na ibinaba ni Xander ang script at tumakbo papunta sa kahoy na bahay kung saan naroon si Nicole na may magaan na hakbang. Sa sandaling ito, lahat ay tumingin sa kanila na may matanong na mga mata. Bago pa makarating si Xander sa cabin ay napalingon siya na disappointment, matapos magsalita si Nicole sa kanya. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata upang tingnan si Eric at ikanawit ang kanyang mga daliri nang walang sinasabi. Tumawa si Eric na walang kasiyahan o galit. Humakbang siya patungo sa kanya na may mabilis na lakad at isang pambihirang ngiti sa kanyang mukha. Laking gulat ng lahat. Anong sitwasyon ito? Magagawa ni Nicole na pumunta sa kanya si Eric Ferguson gamit ang isang kawit ng kanyang daliri, at hindi siya nagpakita ng kahit katiting na init ng ulo. Nagdududa sila sa kanilang mga mata at naisip na sila ay naghahalusinate.
Laking gulat ng direktor nang makita kung paano biglang nabawasan ang malamig at nagtatampo ni Eric sa isang kisap mata. Nadama ni Eric na ito ang pinakatampok ng kanyang buhay. Ito ay mas kapana-panabik kaysa sa pagtanggap ng isang internasyonal na parangal. Pumasok siya at natulala ng katabi ni Kay si Nicole. Bahagyang napawi ang ngiti sa kanyang mukha, ngunit hindi ito gaanong epektibo. Tumingin siya kay Kay at tumango bilang pagbati, saka nagtaas ng kilay at tumingin kay Nicole. Hinahanap mo ba ako? Eric originally wanted to say, "Miss me." Gayunpaman, nang ang mga salita ay dumating sa kanyang bibig, sila ay biglang umikot. He dared not act too reckless sa harap ni Kay. Mas kalmado pa sa inaasahan ang mukha ni Nicole. Namuhunan ka sa pelikulang ito. Oo. Sabi ni Nicole, si Xander ang gumaganap bilang pangalawang male lead, kaya huwag kang makialam. Kabanata 564. Nakakahiya siya. Biglang naputol ang paghinga ni Eric. Ang hangin sa paligid niya ay tila namuo at tumagos sa bahagyang ginaw. Naningkit ang kanyang mga mata. Yung unang request niya ay para sa pekeng iyon. Dinilaan niya ang sulok ng kanyang bibig. Ang kanyang singkit na mga mata ay may bahid ng dilim. May hindi maipaliwanag na kakulangan sa ginhawa sa kanyang lalamunan. Ano, hindi mo kayang makita siyang wala? Sabi ni Nicole, of course. Siya yung lalaki ko na pinasok ko dito. Paano ko hahayaang mawala sa kanya ang napakagandang pagkakataon kung hindi ko pa napipiga ang natitirang halaga ni Xander? Mariin na tinitigan ni Eric si Nicole. Ang sarap na naramdaman niya kanina ay natangay sa isang iglap, na para bang isang balde ng malamig na tubig ang bumagsak mula sa langit at tanging bumuhos sa kanyang ulo. Nakaramdam siya ng lamig sa puso. Gayunpaman, nakatayo lang siya roon at tinatitigan siya, hindi nang ahas na magtanong pa. Kung hindi, manghihingi lang siya ng gulo at magpapakatanga. Umubo si Kay at naramdaman niyang medyo redundant siya dito. Si Eric ay malinaw na hindi katugma para kay Nicole, kaya nag-alala siya para sa wala. Tumayo si Kay at naghanap ng dahilan para umalis. Naiwan silang dalawa sa cabin. Nagkatinginan sila, at walang unang nagsalita. Si Nicole ay mukhang kalmado. Yun lang ang kaya niyang tiisin. Hindi siya natatakot sa galit ni Eric, at hindi rin siya natatakot na umalis ito sa pagkabigo. Umupo si Nicole doon na may malabong ngiti at magandang kilay. Hindi siya natinag. Inamin ni Eric ang pagkatalo. Ibinaba niya ang kanyang mga mata at ngumiti, saka siya tinignan ng seryoso. Ano naman sa akin? Siya ang iyong lalaki. Paano naman ako? Nangako siyang bibigyan din siya ng pagkakataon. Tumawa si Nicole. Napakalamig ng mga salitang binitawan niya. Hindi kita asawa, kaya wala akong nararamdaman para sayo. Pumayag lang siya na maging isa siya sa mga manliligaw niya. At saka, mas mabuti na walang nakakaalam ng relasyon natin. Nakangiting dagdag niya. Ganun ba ako nakakahiya? Namumula ang kanyang mga mata, at mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Umiling si Nicole. I'm just looking out for the interests of both our companies so that we can reduce unnecessary losses. Napakamalayong plano. Gusto ng ibang babae na malaman ng buong mundo kung kailan sila nasangkot kay Eric, ngunit ayaw ni Nicole na may makaalam nito. Ang katotohanan na handa siyang wakasan ito anumang oras ay nangangahulugan na wala siyang balak na maging seryoso sa kanya. Namula ang mukha ni Eric. Of course, kung ayaw mo, let's just pretend all this never happened. Pwede siyang mag-back out anumang oras. Nagnganga ang ngipin ni Eric. Sumasang-ayon ako. May choice ba siya? Makipagkompromiso lang siya. Ngumiti si Nicole, tumayo, at tinapik ang balikat niya, tapos biglang lumapit sa tenga niya at bumulong, "You should learn how to serve people well from Xander." Pagkatapos noon, masayang lumayo si Nicole sa kanyang takong. Kung galit siya, tapusin na lang niya ito. Ang layunin ni Nicole ay pasukin siya ng labis na siya ay sumuko sa kanyang sariling kagustuhan. Umalis siya kasama si Kay. Tumayo si Eric sa pwesto. Naninigas ang kanyang katawan habang may namumuong bagyo sa kanyang mga mata. Walang nakapansin sa undercurrent sa pagitan ng dalawang malalaking shot na ito. Ang mga tripulante ay nag-isip kung ang kanilang relasyon ay nasira ng yelo. Ito ay isang tunay na shocker. Dumating si Toto para sunduin si Eric. Nang makita niya ang mukha ni Eric, naisip niya ang narinig niyang chismis mula sa grupo ng mga artista at crew.
Parang nagkaroon ng malabong interaksyon sa pagitan nina Eric at Nicole. Pwede bang? Umubo si Toto. Mr. Ferguson, ngayon ko lang nakita si Miss Stanton. Sa pagbanggit ng kanyang pangalan, tumayo ang talukap ng mata ni Eric. Tanong ni Toto, hindi ka naman lumaban di ba? Malamig ang tingin ni Eric habang tahimik na nakatingin kay Toto. May death wish ba siya? Kaya kung ibigay sa kanya ang kanyang hiling. Nagiba agad ng tono si Toto. I mean, don't be impulsive. Sa critical moments, you must be patient. As long as Miss Stanton is happy, we need to compromise a little. Otherwise, according to her character, baka sinadya kanyang galitin para susuko ka na. Kabanata 565. Mindful of her. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Eric. Parang tinamaan ng kung ano ang dibdib niya. Sinimulan niyang tingnan ang sitwasyon mula sa ibang anggulo. Ito pala ay may isa pang posibilidad. Tama ka. Wika ni Eric sa malalim na boses. Mas lalong dumami ang kumpiyansa ni Toto dahil minsan na nga siyang napagkasunduan ni Eric. Sabi ni Toto, so, we must show weakness. Hindi ka makatanggi kahit anong pilit kanyang pahirapan. Minsan, ang mapang-abusong pag-ibig ay isang uri din ng pagmamahal. Mataimtim na tumango si Eric. Labis na lumuwag ang kanyang ekspresyon. Sabi ni Toto, kapag tiniis mo ang hirap na ito, sayo na siya. Umalis sina Nicole at Kay sa set at dumiretso sa bahay ni Julie. Namuhay mag-isa si Julie na walang kamag-anak. Nakita ni Yaya si Nicole at binati ito. Nagpapahinga ba si Julie? Nasa study si Miss Nixon. Mukhang hindi siya masyadong masaya. Old-timer ang Yaya, kaya nasasabi niya ang mood ni Julie sa isang sulyap. Tumango si Nicole, lumakad, at kumatok sa pinto. Wala siyang narinig na sagot kaya binuksan niya ang pinto. Dimly light ang kwarto. Nakahiga si Julie sa mesa habang nasa harapan niya ang sirang jade pendant. Parang inalis sa kanya ang alaala niya, at ang sakit na nararamdaman. Pula, matamlay, at malungkot ang kanyang mga mata. Lumapit si Nicole sa kanya, hindi alam kung paano siya aaliwin ng ilang sandali. Tinapik niya ang balikat ni Julie. Bahagyang gumalaw si Julie at niyakap siya habang mahinang humihikbi. Lil N. Sabi ni Lola nandito daw ang kaluluwa niya, na mananatili siya sa akin habang buhay. Kung nasira, ibig sabihin wala na siya ng tuluyan. Bago pa makapagsalita si Nicole ay tumulo muna ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi, mamahalin ka niya palagi. Lalong umiyak si Julie. Nagsimula lang siya sa elementarya nang mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan. Lola niya ang kumuha sa pag-aalaga sa kanya, kaya sila ay napakalapit. Ibinigay ng kanyang lola ang jade pendant kay Julie bago ito mamatay. Wala pang isang linggo, lumala ang kanyang kalagayan, at siya ay namatay. Noong panahong iyon, nasa isang business trip si Julie sa ibang bansa at hindi nagmamadaling umuwi sa oras upang makita ang kanyang lola sa huling pagkakataon. Ito ang kanyang pinakapanghihinayang. Maya-maya pa ay unti-unti nang nakabawi si Julie. Kumatok si Yaya sa pinto. Miss Nixon, I made some chicken soup. Gusto mo ba? Tumango si Julie, at umatras ang Yaya. Pumunta siya sa banyo at naghilamos ng mukha. Paglabas niya, walang bakas ng emotional breakdown na naranasan niya kanina, maliban sa medyo namumula niyang mga mata. Sumakit ang puso ni Nicole sa kanya. Sa ngayon, maaaring umasa sina Nicole at Yvette sa proteksyon ng kanilang mga pamilya, kaya magagawa lang nila ang gusto nila. Gayunpaman, iba si Julie. Nakarating siya dito at nakipaglaban upang makakuha ng ganoong matatag na katayuan sa industriya ng mag-isa. Kahit ang Yaya ay tinatawag siya bilang Miss Nixon, sa halip na young lady. Pilit na ngumiti si Julie. I don't want to see that actress again. I want to end her career. Nagtaas ng kilay si Nicole at tumango. Siyempre, kahit hindi mo sabihin, binalak na namin ni Kai. Kai is willing to give her up. Medyo namamaos ang boses niya pagkatapos umiyak. It's just a show. Dominic Young wanted the rookie to ride on Kai's popularity. If this rookie is not good enough, magpapalit na lang sila ng iba. Ibinuka ni Julie ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit isang mahinang tawa lang ang kanyang pinakawalan. Tama. Pero kailangan pa munang pumayag ni Kai.
Gustong patahanan ni Nicole si Julie nang bigla niyang maalala ang isang bagay na nakabaon sa nakaraan. Kung tama ang pagkakaalala niya, nagde-date sina Julie at Kai noong college si Nicole. Sa oras na iyon, itinago nila ito sa lahat. Nalaman lang ito ni Nicole nang i-announce ni Julie ang kanilang breakup. Sa pagkakataong iyon ay hindi naramdaman ni Nicole na seryoso sila dahil hindi naman ito binanggit ni Kai na parang isang walang kwentang bagay. Nakahanap pa siya ng bagong kasintahan di nagtagal. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, biglang napagtanto ni Nicole na si Julie ay labis na nag-aalala sa pangalawang babaeng lead na iyon. Dahil kaya kay Kai. Tumunog ang telepono at nakahinga ng maluwag si Nicole. Jules, nandito si Kai. Kabanata 566. Plastic surgery worth $800,000. Pumasok si Kai na may dalang itim na kahon, mukhang maingat. Si Julie ay hindi mataas ang loob. Paimpol niyang binati si Kai at inutusan ang yaya na gumawa ng tsaa, saka casual na naglakad papunta sa sala at umupo. Halatang hindi siya gaanong ka-close kay Kai gaya ng pagkakasama niya kay Nicole. Hindi napansin ni Kai ang mood ni Julie. Ibinaba niya ang itim na kahon sa kanyang harapan at may malabong ngiti sa kanyang mukha. Jules, tingnan mo. Ang piraso ng jade na ito ay 99% na katulad ng kalidad ng iyong jade pendant. Ito ay mula sa parehong lugar at may parehong pattern. I'll grind it and make a new one for you, okay? Or, gusto mo ba ng ibang hugis? Hinawakan ni Nicole ang tasa ng tsaa at humigop ng kaunti. Sinipa ba ng asno ang ulo ni Kai? Pati ba naman ang jade ay issue dito? Kahit gaano pa kaganda ang kalidad ng jade, hindi nito maibsan ang lungkot ni Julie. Di nag-iisip ito. Napatingin si Julie sa jade sa kahon. Ito ay hindi ang pinakamahusay na kalidad, ngunit ito ay talagang katulad ng jade na nasira. Tiyak na nangangailangan ng maraming pagsisikap at pera upang makahanap ng katulad na jade. Nagtaas ng mata si Julie at ngumiti kay Kai. No need. Kahit magkamukha, peke pa rin. Hindi ko kayang dayin ang sarili ko. Natigilan sandali si Kai at tumingin kay Nicole. Nagmamadaling tumayo si Nicole. Bigla kong naalala na may conference call pala, kaya mauna na ako. Paanong hindi makita ni Nicole ang hitsura ni Kai? Nais niyang bigyan sila ng ilang oras na mag-isa. Parang may something talaga sa pagitan nila. Tamang-tama din na umalis si Yaya sa sala. Ngumiti si Kai kay Julie at sinabing, "It's a memento. As long as you have the heart, what does it matter if it's real or fake?" Binigyan siya ni Julie ng matalim na tingin na may malamig na ekspresyon. Ito ay mahalaga. Ang kanyang puso ay magiging hindi komportable. Tumanggo si Kai at nagsalubong ng kilay. Okay then. I'll think of another way. You should take a good rest. With that, tumayo siya at naglakad palabas ng hindi lumilingon. Bumalik si Eric sa opisina at inutusan ang kanyang mga tauhan. Pumunta ka at dalhin ang isang tao. Nangako siya kay Nicole na hindi siya sisipain sa cast, pero hindi siya nangako na hindi niya ito hahawakan. Matagal nang nagtitimpi si Eric. Malamig at makulimlim ang panahon sa gabi. Mukhang uulan. Nang ipaalam ng mga bodyguard kay Eric na nakuha nila ang lalaking hinahanap niya, umalis si Eric sa opisina, pumunta sa kanyang pribadong garahe, at nagmaneho ng isang mababang profile na kotse. Sa loob ng hotel, dinala si Xander sa isang kwartong dimly. Napakaraming tao sa set, kaya hindi magandang gawin ni Eric ang anumang bagay kay Xander sa publiko. Nang mabalitaan ni Xander na hinahanap siya ni Nicole, nag-leave of absence siya sa direktor at umalis sa set. Hinahanap siya ng mayamang babae, kaya ayaw na niyang magtagal pa. Nang makita niyang nasa hotel iyon ay mas natuwa si Xander dahil akala niya ay interesado si Nicole sa kanya. Gayunpaman, hindi niya nakita ang mayamang babae. Sa halip, pinalibutan siya ng 5 malalaki at matipunong lalaki at tinitigan siya ng hindi kumukurap. Natakot si Xander. Biglang may sunod-sunod na yabag na nagmumula sa labas ng kwarto. May nagbukas ng pinto at tumanggo ng may paggalang. Kumalabog ang puso ni Xander habang pinagmamasdan si Eric Ferguson na papasok sa pintuan. Gusto niyang tumayo, ngunit may humawak sa kanyang balikat at muling pinaupo. Nakangiting tiningnan ni Eric ang kanyang peke. Ang lamig sa kanyang mga mata ay maaaring magpalamig ng mga tao hanggang sa mamatay. Mr. Ferguson, nasaan si Miss Stanton? Di ba sabi mo nagpaalam siya sa akin?
Agad namang nagsisi si Xander na binanggit ito. Madilim ang mga mata ni Eric sa sobrang lamig habang tinatitigan ng masama si Xander. Gusto mo talagang makita si Miss Stanton. May matinding babala sa boses niya. May kutob si Xander na kapag mali ang sagot niya ay hindi siya makakalabas sa pintong ito. Kabanata 567. Ang unang araw ng pagkukulang sa iyo. Napalunok si Xander. Baka sa kanyang mga mata ang gulat at takot. Hindi. Mr. Ferguson, mali ang pagkakaintindi mo. Sa sandaling ito, si Eric ay nakataas kay Xander at masama ang tingin sa kanya. Ipinakita nito ang tunay na agwat sa pagitan nila. Sobrang superior ni Eric kay Xander. Ito ay hindi isang bagay na maaaring palitan ng isang mukha. Sa harap ni Eric, si Xander ay kasing baba ng langgam. Ang nakakalokong munting pag-iisip ni Xander ay nadurog na lamang sa lupa. Paano naging qualified si Xander na maging substitute ni Eric? Misunderstood. Ngumisi si Eric. Binato niya ng ilang pirasong papel ang mukha ni Xander. Napakahalimaw ng kanyang boses habang sinasabi, gumastos ka ng mahigit $800,000 sa plastic surgery para lang gayahin ang mukha ko. I can very well disclose these hospital records to the media. Namutla ang mukha ni Xander habang kinikilabutan si Eric. Mr. Ferguson, mangyaring huwag. Ito ang pinakamalaking sikreto ni Xander. Ayaw niyang malaman ng iba ang tungkol sa kanyang plastic surgery at naisip niyang itinago niya ito ng husto. Noong nasaroon ng anyo ang kanyang mukha dahil sa aksidente sa sasakyan, hiniling siya ng plastic surgeon na humanap ng template. Hindi nagdalawang isip si Xander na piliin ang mukha ni Eric dahil si Eric Ferguson ang nangungunang financial tycoon ng bansa at mas maganda siya kaysa karamihan sa mga artista. Ang kanyang karera ay umuunlad. Alam din niya kung gaano ang galit ng publiko sa plastic surgery. Kung alam ng mga tao na sadyang ginawa niyang kamukha ni Eric Ferguson ang kanyang karera, tuluyan nang masisira ang kanyang karera. Tumakbo si Xander para lumuhad sa harap ni Eric na nagmamakaawa, ngunit hindi siya makalapit para hawakan si Eric. Mr. Ferguson, mangyaring huwag magsabi ng kahit ano. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Hindi ko naiisipin si Miss Stanton. Talaga. Hindi madali para sa akin na sumikat. Tiningnan siya ni Eric ng malamig at mapang-asar na tingin. Walang pakialam si Xander. Alam niyang iba lang ang pakikitungo ni Nicole sa kanya dahil kahawig niya si Eric Ferguson. Alam niyang sa huli ay susuko ito sa kanya. Sabi ni Eric, may gagawin ka. Oo, kahit ano. Ngumisi si Eric. Gaano na ba kayo napunta kay Nicole? Buong araw na pinanood ni Eric ang intimate interaction ni Nicole at Xander. Makikita rin sa mga sinabi ni Nicole na may kakaibang relasyon sa pagitan nila ni Xander. Kailangan niyang malaman ang sitwasyon, kung hindi ay mababaliw siya. Natigilan sandali si Xander at agad na umiling. Wawala tayong development. Walang awa na sinipa ni Eric si Xander sa dibdib. Ang kanyang pagkilos ay malupit at may bisyo. Ayaw niyang makipagdaldalan, ni ayaw niyang pag-usapan ng iba si Nicole. Namumutla ang mukha ni Xander habang tinatakpan ang dibdib sa sakit. Ilang sandali pa bago siya nakahinga. Parang nabali ang kanyang tadyang. Totoo po, Mr. Ferguson. I won't dare to lie to you. Sinabi sa akin ng iba sa showbiz na alagaan ko ang aking financial backer, lalo na ang mayayamang babae. Dapat daw akong maging matulungin at masigasig at magsilbi sa lahat ang kanyang mga pangangailangan kahit na ano. I was just trying to please her para patuloy niya akong suportahan. Malamig ang mga mata ni Eric. Matapos marinig ito, mapanlate niyang sinulyapan si Xander at naglakad palayo. Nakahinga ng maluwag si Xander at naramdaman niyang nakatakas siya sa isang sakuna. Sa sumunod na segundo, may biglang hamatak sa buhok niya at sinuntok siya sa mukha. Pagkatapos, hindi mabilang na suntok at sipa ang dumating sa kanya. Wala man lang lakas si Xander para lumaban. Umiyak lang siya at humingi ng awa. Sinabi ko ang totoo. Bakit mo pa ako binubugbog? Paputol-putol na tanong ni Xander. Makalipas ang 20 minuto. Tumigil ang pagkubkob, at sa wakas ay nagsalita ang bodyguard sa gilid. Binalaan ka na. Huwag mong isipin ang mga taong hindi mo dapat iniisip. Pagkatapos noon, pinona niya ang iba palabas. Ang taong hindi dapat iniisip ni Xander ay walang iba kundi si Nicole. Nakaramdam na lang ng pagkadismaya si Xander.
Ang mayamang babaeng nakuha niya ay wala na ng ganun-ganun lang. Pagkalabas ni Eric sa hotel ay nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Nawala ang bigat na nararamdaman niya. Katulad nga ng sinabi ni Toto kanina. Ginamit lang ni Nicole si Xander para guluhin siya at paatras. Hinding-hindi ako atres. Naisip ni Eric. With that thought, he took his phone and sent a message to Nicole. Nami-miss kita sa unang araw nating magkasama. Kabanata 568. Hindi ka karapat-dapat sa Stanton Mansion. Umiinom si Nicole ng isang tasa ng tsaa habang nag-scroll sa kanyang telepono. Nang makita niya ang mensahe ni Eric, hindi na niya napigilan at nailuwa ang kanyang tsaa. Ito bang anak ng isang aso ay sinusubukang gumawa ng katangahan muli? Nakita ito ni Kai at tinuruan siya habang abala siya sa pag-aayos ng jade pendant. Nasaan ang ugali mo ng isang high society lady? Bago pa makasagot si Nicole, si Floyd, na nakaupo sa tapat nila, ay sumimangot at sinabing, mag-iingat ka. Huwag kang mabulunan. Hindi na kay Meksikay at pakiramdam niya ay nagpapakatanga na naman siya. Natawa si Nicole at agad na pinatay ang phone niya. Ayaw makakita ng isa pang message na pasimpleng nakakainsulto sa mga mata niya. Tumingin siya kay Kai at nanlaki ang mata. Nag-concentrate siya sa pag-aayos ng sirang jade pendant ni Julie. Kaya mo bang ayusin? Tumingin si Kai sa isang tutorial habang nakayuko ang ulo sa konsentrasyon. No problem. Pro na ako dito. Malamig na ngumuso si Floyd. Nabasag ng wastrel na ito ang ilang piraso ng jade sa aking study at inayos muli ang mga ito. Dahil ba kay Julie? Hindi napigilan ni Nicole na matawa at hindi inaasahan na gagawin ito ni Kai. Kay, gusto mo pa ba si Jules? Mababaliw na lang si Nicole sa tuwa kung si Julie ang maging hipag niya. Tumigil sandali si Kai at binigyan siya ng nagbabala na tingin. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Napansin ni Floyd na dapat may chismis at naging curious siya. What do you mean steal? I think mas bagay si Julie kay Grant. Nakipagkamay sa gulat si Grant, na hinahaplo si Tiger at umiinom ng kape sa gilid. Dad, hindi ko man lang siya close. Kinakabahan din si Kai. Paano sila nababagay sa isa't isa? Hindi naman talaga interesado si Grant sa mga babae. Kung pakakasalan siya ni Julie, maghihirap lang siya. Napakurap si Floyd at tumingin kay Nicole. Bahagyang umubo si Nicole. Casual lang sinasabi ni Dad. Bakit ka ba kinakabahan? Na-realize din ni Kai ang kanyang outburst at gumanti. Hindi ako. Kinagat ni Nicole ang labi niya at ngumiti. Gusto mo tulungan kitang habulin siya. Nakakagulat na pula ang mukha ni Kai. Hindi, nasabi ko na rin na hindi ako bagay sa kanya. Okay. Walang interes na sagot ni Nicole. Tama. Ang dami mong girlfriend na sapat para umikot sa kabisera kung pumila sila. Paano magiging karapat-dapat ang isang tulad mo sa ating Julie Nixon? Ilang beses nagbago ang mukha ni Kai. May gusto siyang sabihin pero sa huli ay nagpigil siya. Napayuko na lang siya at nagpatuloy sa pag-aayos ng jade pendant sa kamay niya. Maaga kinaumagahan. Ito ang unang pagkakataon na tinawagan ni Clayton Sloan si Nicole ng madaling araw. Parang may apurahang bagay. Magandang umaga, Miss Stanton. Sabi ni Nicole, magandang umaga, Mr. Sloan. Ano ang problema na tatawagan mo ako ng madaling araw? Ang project ng J&L Corporation ay na-hold for a while. Mahirap na ang R&D sa pagsisimula, kaya ang pag-hold ng project ay makakaapekto lang sa project. Miss Stanton, may mga nakakaalarmang problema ba ang J&L Corporation na dapat kong malaman? Kumunot ang noo ni Nicole at bahagyang huminto sa pagsipsip ng kanyang baso ng gatas. Itigil. Bakit hindi ko narinig ang tungkol dito? Mr. Sloan, babalikan kita tungkol dito mamaya. Hindi ko hahayaang makaapekto ito sa pag-unlad ng ating pagtutulungan. Pagkatapos ibaba ang tawag, inayos ni Nicole ang kanyang mga gamit at pumunta sa J&L Corporation. Hindi niya ipinaalam sa kanila ng maaga. Si Tucker, ang kanyang assistant na inilagay niya sa J&L Corporation, ay hindi nagpadala sa kanya ng anumang balita kamakailan. Mukhang hindi ito magandang senyales. Nagsuot ng maselang damit si Nicole at mabilis na naglakad papunta sa opisina ni Tucker sa J&L Corporation. Natigilan si Tucker at nagmamadaling tumayo. Miss Stanton. Hindi na nag-aksaya ng oras si Nicole at umupo sa upuan sa tapat niya.
Anong nangyari sa J&L Corporation kamakailan? Umiling si Tucker. Walang partikular na. Hindi ba maayos ang project na binuo namin ni Mr. Sloan? Umiling pa rin si Tucker. Wala akong narinig na ganyan. Huminto si Nicole. Bahagyang nagdilim ang kanyang tingin. Kabanata 569. Isang lalaking walang ugali. Biglang may naisip si Nicole at tinawagan si Molly Stewart. Nikki. Mukhang tuwang-tuwa si Molly. May iba pang boses sa paligid niya. Ngumisi si Nicole. Molly, nasa office ka ba? No, I'm in the Great God Mavericks Research Lab. Nasa bakasyon ako, kaya niyaya niya akong bisitahin ang lab niya. Nakakamangha. Nagbakasyon ka. Nagbago ang mukha ni Nicole. Binigyan kami ni Mr. Lakeman ng kalahating buwan na bakasyon. Medyo naguguluhan ako dahil kalahati pa lang ang project na iyon. Wala rin kaming nakuhang breakthrough sa core technology. Karaniwan, mayroong mahigpit na mga alituntunin para sa mga mananaliksik upang magbakasyon sa gitna ng isang mahalagang proyekto. Karaniwan silang nag-iikot ng mga shift o makakakuha ng mga subsidyo sa pera. Kalahating buwang bakasyon. Biglang nagbago ang mukha ni Nicole. Kinagat niya ang labi at huminga ng malalim. Molly, hahanapin ko si Gerard at itatanong ko sa kanya ang dahilan. Mamaya na tayo mag-usap. Binaba ni Nicole ang telepono. Naging malungkot din ang mukha ni Tucker. Binigyan ni Gerard Lakeman ang mga mananaliksik ng mahabang bakasyon, ngunit hindi niya narinig ang tungkol sa isang malaking bagay. Miss Stanton. Hindi ko alam ang bagay na ito. Malamig ang boses ni Nicole. Siyempre, hindi mo malalaman kasi tinago nila sayo. Biglang natarante si Tucker at naramdaman niyang masyadong naging maayos ang trabaho niya rito. Siya ay isang baguhan na kakapasok lang sa workforce, gayunpaman, kinuha niya ang isang malaking tungkulin. Si Gerard Lakeman at ang mga tao ni Eric Ferguson ay gumagalang sa kanya. Palagi niyang iniisip na kasama si Miss Stanton, walang magiging masama sa three-way cooperation na ito. Gayunpaman, isang malaking bagay ang nangyari sa ilalim ng kanyang relo. Lumayo si Nicole sa kanyang high heels. Binati siya ng ilang taong dumadaan kaya tumanggo siya at natural na ngumiti. Sa ibabaw, parang walang mali. Naglakad siya papunta sa opisina ni Gerard. Bahagyang nagulat ang sekretarya ni Gerard nang makita si Nicole. Miss Stanton, ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Napangiti si Nicole. Nandito ba si Mr. Lakeman? Tumanggo ang sekretarya. Oo, nasa loob si Mr. Lakeman. Tumanggo si Nicole at hindi na hinintay na ipahayag ng sekretarya ang kanyang pagdating bago niya itinulak ang pinto ng walang ekspresyon. May kausap si Gerard sa telepono sa loob at bahagyang nagulat nang makita si Nicole. Binaba niya ang tawag, ngumiti, at lumapit sa kanya. Nang makita ang malamig na ekspresyon ni Nicole, ang kanyang matikas na mukha ay agad na nagilty. Miss Stanton, bakit ka biglang dumating? Just in time. I'll call Mr. Ferguson over then we can have lunch together. I heard na may bagong restaurant na nagbukas sa malapit. Tinitigan siya ni Nicole ng malamig at nagtatampo na tingin. Bigla niyang kinawit ang kanyang mga labi sa isang ngiti. Mr. Lakeman, hindi naman malugi ang J&L Corporation, di ba? Naninigas ang mukha ni Gerard. Umiwas siya ng tingin. Miss Stanton, diretso lang kung may sasabihin ka. Binigyan mo ng mahabang bakasyon ang R&D department. Dapat man lang ay pumayag ka muna sa board of directors, di ba? At saka, walang inayos na pumalit sa shift ng researcher, kaya tuluyang naantala ang pananaliksik as pag-unlad. Hindi ba ito ay isang senyales na ikaw ay malugi? Si Nicole ay unceremonious dahil hindi siya maaaring maging magalang tungkol dito. Iyon ay dahil hindi lamang ang proyekto ni Clayton ang maaapektuhan. Ang Stanton Corporation, bilang direktang kasosyo, ay magdaranas din ng mga pagkalugi. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Gerard. Bigla siyang nakonsensya. Ngunit, kung hindi dahil sa utos ng taong iyon, hindi ako maglalakas loob na gawin ito ng tahasan. Miss Stanton, mali ang pagkakaintindi mo. Maiksing bakasyon lang. Matapos maresolba ang problema ng Alcar, naisip ko na kailangang bigyan ng maikling paghinga ang lahat. Ngumisi si Nicole. Is half a month at random a short holiday? Are you purposely delaying the research progress to had Clayton's project? Napaawang ang labi ni Gerard. Siyempre hindi.
Ako ang nagrekomenda kay Clayton Sloan na makipagtulungan sa iyong kumpanya noong una. Kung gusto mong wakasan ang kooperasyong ito, maaari nating tapusin ito sa pamamagitan ng karaniwang pamamaraan. Ang mga underhanded na galaw na ito ay hindi katulad ng iyong estilo, Mr. Lickman. Hindi ako yon. Kung gayon sino ito? Hinabol ni Nicole. Kabanata 570. Huwag mo akong ipagkanulo. Biglang naging mabigat ang atmosphere sa opisina. Napatingin si Gerard Lickman kay Nicole at nakitang hindi ito nagbibiro. Bigla niyang naramdaman na napakalayo na niya. Ito ay hindi lamang i-drag pababa si Clayton Sloan kundi pati na rin ang kanyang pangunahing kasosyo, ang Stanton Corporation. Si Nicole ay hindi mababaliw kung may kinalaman ito sa interes ng kanyang kumpanya. Gayunpaman, kung ipinagkanulo ni Gerard si Eric, hindi lang ito makakaapekto sa kanilang personal na relasyon. Baka matapos na ang kanilang three-way cooperation. Sa sandali ng pag-aalinlangan ni Gerard, pinaikit ni Nicole ang kanyang mga mata at tila may napagtanto. Sino ito? Ang manipis na labi ni Gerard ay mahigpit na nakaawang, at ang kanyang mukha ay tila maigi. Walang. This was my poorly thought out decision. I'll have everyone cancel their leave and come back immediately. Mr. Lickman, natatakot ako na ang bagay na ito ay hindi magiging simple. Tiningnan siya ni Nicole ng matalim na tingin. Ipapagawa ko ang aking legal na koponan ng isang kontrata na maglalagay ng limitasyon sa panahon ng pagsasaliksik. Magpapadala rin ako ng isang pangkat upang regular na suriin ang mga resulta ng R&D. Kung hindi ito magagawa, maaari nating palaging tapusin ang ating kooperasyon. Pagkatapos ng lahat, ang J&L Corporation ay hindi pa rin ang tanging pagpipilian ng Stanton Corporation. Bahagyang nagdilim ang mga mata ni Gerard. Mukha siyang kalmado sa panlabas, ngunit sa kanyang puso, pinagsisisihan niya ang kanyang ginawa. Ang paraan ng pagtalikod ni Nicole sa kanya ay talagang hindi inaasahan. Masyado siyang naging carefree kay Nicole. Sa kasalukuyang laki ng J&L Corporation, walang paraan na maaari silang magdulot ng anumang banta sa Stanton Corporation, lalo na't ang kapatid ni Nicole na si Maverick ay ang dakilang Diyos ng agham. Sa pagkakataong ito, siya ang may kasalanan, kaya tiyak na hindi na basta-basta buksan ni Nicole ang pahina. Ayon sa kanyang mga paraan para sa Harrison Corporation, siya ay itinuturing na labis na mapagbigay para sa hindi paggawa ng pareho sa J&L Corporation. Kung talagang dumating iyon, kahit si Eric Ferguson ay hindi siya mailigtas. Umubo si Gerard at pinalambot ang kanyang ugali. Kailangan pang pag-usapan ang bagay na ito. Miss Stanton, bakit hindi tayo sabay na mag-lunch? Nilukot ni Nicole ang kanyang mga labi sa isang malamig na ngiti. This isn't up for discussion, Mr. Lickman. Ang relasyon natin ay hindi pa umabot sa punto na maaari tayong magbiro tungkol sa mga interes ng kumpanya. I think you should be clear about how much loss you've incurred these few days, so kailangan mong tiisin ang lahat. Napilitan namang kabahan si Gerard. Ang tiyaga at profesionalismo ni Nicole ay mas madiin kaysa kay Eric, ngunit hindi pa rin siya nang ahas na ipagkanulo si Eric sa oras na ito. Miss Stanton, kaya kong bayaran ang mga pagkalugi, ngunit, walang pero. Malamig na pinutol ni Nicole ang kanyang sinabi. Kasi ako ang kliyente. Malinaw at malamig ang kanyang ugali. She turned on her heels and left as she said her piece. Walang pakialam si Nicole kung pahintulot man iyon ni Gerard o ng iba. Nais lang niyang linawin na ang kanilang relasyon ay binuo sa mutual na interes ng kanilang pagtutulungan. Sa sandaling umalis si Nicole sa J&L Corporation, tinawagan niya ang legal department ng kanyang kumpanya at inutusan silang agad na magsimulang gumuhit ng isang kontrata para banggitin ang responsibilidad ng J&L Corporation. Agad na tinawagan ni Gerard Lickman si Eric Ferguson pagkaalis ni Nicole. Hindi siya gumawa ng magandang trabaho sa bagay na ito. Habang sinusubukang turuan ng leksyon si Clayton, nasaktan niya si Nicole. Nang kunin ni Eric ang telepono, ikinwento ni Gerard ang nangyari at walang magawang hinaplos ang kanyang noo. Mr. Ferguson, ginawa ko ang lahat, ngunit galit pa rin si Miss Stanton. Kung talagang ipapadala niya ang kanyang mga tao upang simulan ang pag-verify ng pag-unlad ng ating pananaliksik, hindi ba't marami pa tayong dapat gawin? Nagkaroon ng katahimikan sa gilid ni Eric. Naisip ni Gerard na ibinaba na niya ang tawag. Sabi ni Eric, hayaan mo na lang siya.
Naguguluhan si Gerard. Ha? Hindi iyon ang gusto kong marinig pagkatapos magreklamo. Dagdag pa ni Eric, huwag mo akong ipagtaksilan. Kabanata 571. Ang nakakadiri na pangalan na ito. Tumingin si Gerard Lakeman sa bughaw na langit at puting ulap sa labas ng bintana na walang imak. Naninikip ang dibdib niya at sobrang agrabyado. Wala siyang choice kundi ang sisihin ang mga utos ni Eric. Nakatanggap si Nicole ng tawag mula kay Eric nang pabalik na siya sa opisina. Gusto niyang ibaba ang tawag, ngunit sa pagdadalawang isip ay sinagot niya ito. Mr. Ferguson, ano ang problema? Mahinahon at magaan ang boses ni Eric. Halatang nasa uncontainable good mood siya. Hindi man isa publiko ang kanilang fling, higit pa rin sa ordinaryong magkaibigan ang kanilang relasyon, kaya sooner or later, magkakabalikan sila. Kanina ko lang nalaman yung ginawa ni Gerard Lakeman. Sobra na siya. As a director of J&L Corporation, I didn't even know anything about it. Nag-issue na ako ng stern warning, so don't worry. 8-1, tiantalahin ang pag-usad ng proyekto. Natahimik si Nicole ng ilang segundo bago siyang umuso. So, ginagawa mo ba akong tanga? Si Gerard Lakeman ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na ipagpaliban ang proyekto, kaya malamang na may itinuro sa kanya. Sandaling natahimik si Eric. Sunod-sunod na tanong niya na may halong pagtataka. What do you mean? Akala mo ba ako ang nag-utos kay Gerard na gawin ito? How could I do such a unscrupulous thing? Hindi niya maiwasang makaramdam ng tensyon. Kung talagang galit si Nicole, babalik sa dati ang kanilang relasyon sa isang iglap. Hindi ito matatanggap ni Eric. Siya ay nangangamba. Bawat segundong nag-aalangan siya ay parang torture na parang may pumuputol sa puso niya. Sa wakas, nagpakawala siya ng malamig na tawa. Malinaw at malamig ang boses niya. Eric Ferguson, na-refresh mo talaga ang pangunawa ko sa iyo. Nang ibababa na niya ang tawag, si Eric ay nag-aalalang sumigaw, Honey, sandali. Kumunat ang noo ni Nicole at huminto sa kanyang mga galaw. Nagbingi-bingihan lang ba ako? Naghahalusinate ba ako? Ano yung ngayon ko lang narinig? Eric Ferguson, please be normal for once. I don't want to hear that word coming from you again. What honey? How is such a disgusting address even appropriate between us? Hindi nakaimik si Nicole. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Eric sa telepono. You don't like it. I can come up with another one. Walang sinabi si Nicole. Pinag-isipan niya ito ng 2 segundo at sinabing, how about baby? Sinabi ni Toto na ang unang hakbang sa pagpapabuti ng kanilang relasyon ay ang pagbibigay ng matalik na palayaw sa isa't isa. Mas gusto niyang tawagin itong, wifey, pero alam na alam niyang papawiin siya ni Nicole. Di ba lahat ng mag-asawa sa panahon ngayon sobrang clingy? Dati, ang akala ni Eric ay kasuklam-suklam na pambata, pero ngayon, ang sweet lang pala niya. Gusto pa niyang maging sweet sa kanya. Nagsimula na ring mag-isip si Eric kung ano ang ipapangalan sa kanilang mga anak. Natahimik si Nicole ng isang buong minuto. Ang kanyang mataas na takong sa sahig ay umalangaw-ngaw sa isang bakanteng espasyo na malamang ay isang underground na garahe. Nang marinig ang palayaw na ito, naging berde ang mukha niya. Nagsimulang magsisi si Nicole na pumayag na bigyan ng pagkakataon si Eric. Kahit palabas lang iyon, hindi niya matiis. Hindi nakarinig ng tugon si Eric at naisip niya na hindi pa rin siya nasisiyahan. Paano naman babe? Nag-propose na naman siya. Kahit na ang, babe, ay maaaring hindi kasing kilala ng, baby, ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa wala. Inikat niya ang panulat na nagkakahalaga ng 10,000 dolyar sa kanyang kamay. Hindi niya maitago ang excited na mood. Tumigil ang tunog ng mga yabag ni Nicole nang makapasok siya sa elevator. Sa wakas, nagngangalit siya at sinabing, kailangan mo ba akong magpa-appointment sa isang psychiatrist para sa iyo? Isang malalim na tawa ang pinakawalan ni Eric. Ito ay isang sakit sa puso na ikaw lamang ang makakapagpagaling. Ano ito? Hindi na nakatiis si Nicole at ibinaba na siya. Itong anak ng isang aso ay talagang may paraan sa mga salita kapag nagpasya siyang maging malandi. Napakakaunting mga tao ang maaaring manatiling hindi natitinag. Pakiramdam ni Nicole ay uminit ang tenga niya. Ayaw niyang maalog ang puso niya sa matamis nitong usapan. Hindi ba sapat na malupit ako sa kanya noong nakaraan?
Siya ay malinaw na sa bingit ng luha, bagaman. Kabanata 572. Ang nabugbog. Dumiretso ang elevator sa pinakataas na palapag. Bumalik si Nicole sa kanyang opisina. Lumapit si Logan para magulat tungkol sa trabaho. Nang makita niya ang pulang mukha ni Nicole, nag-aalala siyang nagtanong, "President, may lagnat ka ba? Dapat ba akong magpatawag ng doktor?" Bahagyang nanigas ang mukha ni Nicole. Malamig at mahinahon ang boses niya. Hindi na kailangan. Hindi nagtagal, nag-concentrate siya sa pagbabasa ng dokumento at pinirmahan ang kanyang pangalan. Tumingin siya kay Logan at sinabing, "Urge the legal department to complete the ownership agreement with J&L Corporation as soon as possible. Don't agree to anything they request." Medyo nagulat si Logan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinutol niya ang lugar para sa talakayan ng ganoon katiyak. Naiintindihan. Hindi na siya nagtanong pa at pumunta sa legal department para ihatid ang mensahe ni Nicole. This time, J&L Corporation ang may kasalanan, kaya hindi sila naglakas loob na tanggihan ang mga terms ni Nicole. Sa loob ng ilang araw, tumawag si Dominic Young at sinabing nag-resign na si Xander sa pelikula. Parang binugbog siya. Kamakailan lang ay sikat siya, kaya marami akong nag-grab na resources para sa kanya mula sa kamay ng iba. I guess may nagtampo at binugbog siya. It was a pretty brutal fight. Nabali pa niya ang 3 tadyang. Napabuntong hininga si Nicole. "Nalaman mo ba kung sino ito?" Tumawa si Dominic. "I didn't investigate. If it turns out to be our own artist, it'll be hard to handle. Anyway, si Xander's keeping a low profile now. He doesn't even dare to call the police. Should we keep him on saglit sa stand?" Ilang segundong nag-atubili si Nicole. "Whatever. Bahala ka. Kung may silbi pa siya then keep him, if not, then forget it." Napataas ang kilay ni Dominic at naintindihan agad ang balak ni Nicole na pakawalan siya. Ibinaba ni Nicole ang telepono at may pagdududa pa rin sa pagbugbog ni Xander. After some thought, noong Xander's attitude, siya ang unang magsasabi sa kanya kung ito ang ginawa ni Eric. Maging si Xander ay hindi alam kung sino ang bumugbog sa kanya. Kalimutan mo na. Nangyari na rin. At saka, mukha talaga siyang kailangan bugbugin. Biglang tumunog ang phone niya. Ito ay isang mensahe mula kay Clayton Sloan. "Miss Stanton, kakain ba tayo ngayong gabi?" Natigilan si Nicole saglit. Isang bagong mensahe ang pumasok. Upang ipagdiwang ang maayos na pagtakbo ng proyekto. Napangiti siya. Palaging nakahanap ng sapat na dahilan si Clayton na hindi niya tatanggihan. Matapos pag-isipan ito, nakonsensya si Nicole at gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para humingi ng tawad. Sagot niya, "Oo naman." Matapos magkasundo sa oras at lugar, nag-drive na si Nicole. Isa itong high-end na pribadong restaurant na walang ganap na saradong pribadong mga kwarto. Mayroon lamang mga semi-open booth para sa privacy. Ang mga parokyano ay hindi makikita ang isa't isa maliban kung ang isa ay sadyang manektik sa iba. Pinagmasdan ni Nicole ang paligid. Ito ay liblib at tahimik, mas angkop para sa isang date ng mag-asawa. Pumili si Clayton ng upuan malapit sa bintana. Ito ay isang perpektong lugar upang tamasahin ang mga tanawin. Isang mahinang liwanag ang nagliwanag sa kanyang side profile. Ang kanyang init at kahinhinan ay tila wala sa mundong ito. Nang makalapit si Nicole, agad siyang nakita ni Clayton at tumayo para hilahin ang upuan para sa kanya. May nag-recommend sa restaurant na ito. Balita ko ang ganda ng desserts nila. Most ladies love them. Ang gayong pag-iisip ay hindi na lamang isang business dinner. Naunawaan ni Nicole ang kanyang intensyon, ngunit hindi niya ito inilantad. Hindi rin siya nagbigay ng anumang inaasahan, kaya hindi siya nagbigay ng tugon. "Salamat." Malumanay at nakapapawing pagod ang ngiti ni Clayton. Ang kanyang ugali ay kalmado at tahimik na parang iskolar. "Kahapon, si Mr. Lickman ng J&L Corporation ay personal na nagpunta sa aking hotel upang humingi ng tawad. Siya ay nagsabi ng maraming magagandang salita, at sa wakas ay hiniling sa akin na maglagay ng ilang magagandang salita para sa kanya sa harap mo, Miss Stanton. Iyan ang alam ko na lahat ng ito ay salamat sa iyo sa pagkakataong ito." Ngumisi si Nicole. "It's what I should do."
Stanton Corporation is also involved and cooperating with J&L Corporation is my recommendation, so kung madidelay ang progress ng project dahil sa J&L, we can change him out. Bahagyang natigilan si Clayton at hindi inaasahan na ganoon kaliwanag si Nicole, ngunit hindi nagtagal ay gamaan ang loob niya. Inimbestigahan din niya kung sino ang kabilang sa mga shareholder ng J&L Corporation. Kaya, naisip niya na ang kanyang kalupitan ay malamang na nakadirekta sa isang tao. Kabanata 573. Nagkataon lang, baby. Inibo agad ni Clayton ang topic. Sandaling nag-usap ang dalawa. Nagtanong din si Nicole tungkol sa sitwasyon ni Lil Michael kamakailan. Matapos marinig na pinadalhan siya ni Nicole ng isang buong kahon ng mga test paper, galit na galit si Lil Michael kaya umiyak siya buong gabi. Hindi man lang siya nagawang suyuan ni si Ethan na matulog. Unti-unting naging maluwag ang kapaligiran sa pagitan nila. Habang nagtatawanan sila ay medyo biglang tumunog ang welcome greet ng isang waiter. Makalipas ang ilang segundo, isang malamig na tingin ang tumitig sa dalawang tao mula sa bintana. Nakaramdam na lang ng lamig si Nicole sa likod. Bago pa siya makapag-react, isang malamig at matigas na braso ang biglang dumapo sa kanyang mga balikat at pumulupot sa kanyang baywang nang hindi siya pinahintulutan na lumaban nang umupo ang lalaki sa tabi niya. Bahagya siyang natigilan. May ngiti sa labi si Eric, ngunit mataman siyang tinitigan ng maitim nitong mga mata. Kinagat niya ang kanyang ngipin habang sinasabi, "Nagkataon lang, baby." Dahil sa palayaw na iyon, ang temperatura sa kanilang paligid ay bumagsak sa napakalamig na punto sa isang iglap. Malamig na tinignan siya ni Nicole. "Hayaan mo na, Nicole." Pinigilan niya ang nagngangalit na emosyon sa ilalim ng kanyang mga mata at sinabi ang pangalan nito sa mahinang boses. Bakit napakawalang puso niya? Naging mapagpakumbaba na ako, pero tinanggihan pa rin niya ang lahat ng imbitasyon ko para sa almusal, tanghalian, at hapunan ng ilang magkakasunod na araw. Ngayon, talagang libre na siyang maghapunan kasama si Clayton Sloan. Ibig sabihin ayaw niya akong kasamang kumain. Ugh. Galit na galit si Eric na hindi na niya nakayanan pa. Sa kabila ng mesa, nagdilim ang mga mata ni Clayton. Tumawa siya para basagin ang awkward na katahimikan. Mr. Ferguson, may mga tao sa paligid na nanunood sa atin, kaya mangyaring magpakita ng paggalang kay Miss Stanton. Lumabas si Eric para maghapunan kasama ang maraming tao sa likuran niya. Nagkataon lang na bumangga siya dito sa dalawa. Bumaba ang tingin ni Eric. Pakiramdam niya ay napatay siya sa yelo. Kinagat niya ang ngipin at dahan-daang binawi ang kamay sa bewang niya. Kailangan niyang igalang si Nicole sa publiko. Kung hindi, gagawin lang nitong si Clayton ang mas matinong tao sa kanila. Mr. Sloan, napakalayo mong baliwalain ang iyong negosyo at palaging itinoon ang iyong atensyon sa maling lugar. May ipinapahiwatig si Eric. Mr. Ferguson, ikaw ay isang abala, kaya't huwag mong hintayin ang iyong mga bisita. Dapat kang magmadali dahil hindi namin kayang maantala ang iyong negosyo. Si Clayton ay may matamis na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay may hindi kompromiso na lamig na maihahambing sa kay Eric. Parehong nagkaroon ng pagkakataon ang dalawang lalaki kay Nicole, kaya hindi sila umamin ng pagkatalo. Hindi mapakali si Eric nang maisip niya na si Clayton ay naghapunan pa nga kasama ang pamilya ni Nicole. Kumakabog ang dibdib niya. Paano niya natitiis na mag-isa silang dalawa na kumakain? Sinulyapan niya ang grupo ng mga taong dinala niya at sinabi sa malalim na boses, "Mitchell, isama mo na ang iba. Sasamahan kita mamaya." "Oo, Ginoo." Sagot ni Mitchell at magalang na inakay ang grupo sa isang booth na malayo. Napatingin si Eric sa maaliwalas na mga mata ni Nicole na walang pakialam sa kanya. Agad na lumubog ang kanyang mukha, ngunit naglakas loob lamang siyang puntiryahin si Clayton. Tumingin siya kay Nicole at nagkunwaring intimate sa kanya habang inabot niya ang buhok nito sa likod ng tenga niya. Sabi ni Eric sa malumanay na boses, "I'll come back soon. Dapat kumain ka muna, para hindi ka magutom mamaya." Senyales ng pag-aalala, pero kay Nicole, nagpapanggap lang ulit si Eric. Nag-improve talaga ang acting skills niya, ha? Hindi na pinansin ni Nicole ang presensya ni Eric at ibinaba ang ulo para kumagat sa dessert na nasa harapan niya. Ngumisi si Eric at sinulyapan ng babala si Clayton bago siya tumayo para umalis. Tumingin si Clayton sa kanyang likuran na may makahulugang tingin. Mukhang malaki ang pinagbago ni Mr. Ferguson.
Nagtaas ng mata si Nicole para tingnan si Clayton. Baka nabalisa lang siya. Tumawa si Clayton at hindi nagsalita. Pakiramdam niya ay may nangyari sa pagitan nila. Nagpunta si Eric sa kanyang booth para sa isang toast at bumalik, iniiwan ang iba kay Mitchell. Natarante siya at hindi na makatagal ng isa pang segundo. Nang makita ang paraan ng pag-uusap at pagtatawanan ni Nicole at Clayton, nadurog ang puso ni Eric. Tinatrato talaga ako ng babaeng ito bilang isang hamak na laruan. Pero hindi ko man lang natupad ang obligasyon ko bilang paglalaruan. Kabanata 574. Hindi na makatiis. Malungkot na naglakad si Eric at pinutol ang kanilang pag-uusap. May bahid ng selos ang tono niya. Anong masaya sa inyong pinag-uusapan? Napatingin si Clayton kay Nicole, na dahan daw ang humigop ng kape. Ang kanyang mga balingkinitang daliri ay napakakinis at napakaganda na parang mga likhang sining. Matapos ang saglit na pagkawala ng konsentrasyon, agad na nagsalita si Clayton. Joke lang sinabi ni Miss Stanton. Mr. Ferguson, gusto mo bang marinig? Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata upang tingnan si Clayton, ngunit hindi siya umimik. Lalong lumubog ang tingin ni Eric. Nagngangalit siya ng ngipin. Nagbiro pa siya kay Clayton. Of course, do you mind if I join you? Hindi na niya hinintay ang sagot ng mga ito at umupo sa tabi ni Nicole na tila nagdedeklara ng soberanya. Ang kanyang mahahabang binti ay walang ingat na dumampi sa mga binti ni Nicole, kaya hindi niya namamalayan na lumipat siya ng kaunti sa gilid. Nakasuot si Nicole ng palda na abot hanggang tuhod. Nang makita ito, sadyang hinawakan ni Eric ang kanyang binti. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kuryente sa kanyang puso. Hindi niya sinasadyang nasulyapan ang mga binti nito at hindi niya maialis ang mga mata. Paano magiging napakaganda ng kanyang payat at makinis na mga binti? Nakatuon ang nakakapasong tingin ni Eric kay Nicole. Makalipas ang ilang segundo ay mabilis siyang nag-iwas ng tingin dahil magiging problema kung hindi niya mapigilan ang sarili sa pagtitig sa kanya ng matagal. Malamig na tinitigan siya ni Nicole at hindi na muling umiwas sa pagkakahawak niya. Sa halip, sinipa niya ito ng marahas. Sa isang iglap ay namuti ang kanyang mukha sa sakit. Arg! Napakalupit. Walang gaanong paggalaw, kaya hindi alam ni Clayton ang nangyayari sa ilalim ng mesa. Ngumiti si Eric na parang walang nangyari. Actually, it's fun to have dinner with Mr. Sloan. Next time you guys meet up, remember to call me. Tumingin siya kay Nicole na binigyan siya ng blankong tingin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Clayton at sinabing, Mr. Sloan, tapos na ako sa hapunan, kaya uuwi muna ako. Paalam. Tumigil sandali si Clayton at nagmamadaling sinabi, Miss Stanton, may isa pa akong gustong itanong sa iyo. Napatingin sa kanya si Nicole. I have to leave Mediania in a few days to deal with some matters, so Lil Michael will be alone here. I can't be assured even with his yaya and bodyguard around because he just won't behave himself. Will you please look pagkatapos niya ng ilang araw? Naintindihan naman agad ni Nicole. Sa tabi niya, isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Eric. Kung nag-aalala ka, isama mo na lang siya. Bakit mo iistorbo sa iba? Not to mention, ang nakakainis na batang iyon ay palaging nagbibigay sa kanya ng problema. Sagot ni Nicole, no problem. I'll get someone to pick him up. He can stay in the Stanton mansion while you're away. Tumigil sandali si Eric at hindi natuwa sa kaayusan na ito, ngunit hindi siya nagpatuloy sa pagsasalita. Napangiti si Clayton. Maraming salamat, at pasensya na sa abala. Walang pumapansin sa sama ng loob ni Eric. Tumalikod na si Nicole para umalis, kaya natural na sumunod sa kanya si Eric. Pagsakay ni Nicole sa sasakyan, umupo si Eric sa passenger side. Hindi umiwas si Nicole at walang imak na nakatitig sa madilim na mga streetlight sa unahan. Wala ka bang sariling sasakyan? Sabi ni Eric, kanina lang ako uminom, kaya hindi ako makapag-drive. Yung driver ko, nasa loob din umiinom. Kaya, ayaw niyang magmaneho. Nicole, hindi mo ba siya makikilalang mag-isa in the future? Hindi ko matiis. Ang kanyang boses ay mahina, paus, at nagmamakaawa. Huminga ng malalim si Nicole. Eric Ferguson, sana ay tandaan mo na ang ating munting sitwasyon ay hindi malalaman ng iba. Kumislap ang maitim na mata ni Eric. Bigla siyang tumabi sa kanya. Mapang-akit at husky ang boses niya. Anong sitwasyon natin?
Kahit manliligaw mo ako, titular lang. Bakit hindi tayo maging tunay na magkasintahan? Kung hindi, ang pagkakaroon ng pamagat na ito ay magiging walang kabuluhan. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Nicole para tingnan siya. Ha! Itong anak ng isang aso sa wakas ay nagsiwalat ng kanyang tunay na kulay. Madilim at malalim ang mga mata ni Eric na parang whirlpool na maaaring makaakit ng mga tao. Gayunpaman, hindi nabigla si Nicole. Tinapik niya ang manibela, nginisyan, at pinaandar ang sasakyan. Tanong ni Eric, saan ka pupunta? Sumagot si Nicole, isang hotel. Kabanata 575 Ultimate Reversal. Natigilan si Eric at tumingin sa kanya ng may galak bago napagtantong hindi ito ang direksyon papunta sa hotel. Naisip niya, baka natatakot siyang malaman ng mga tao at gusto niyang pumunta sa mas malayong hotel. Si Eric ay hindi kailanman nakaramdam ng sobrang saya at gusot na tulad niya sa sandaling iyon. Ang madilim na mga ilaw sa kalye sa gabi ay tila nagbibigay liwanag sa kanyang landas patungo sa kaligayahan. Maging ang malamig na hangin ay naging banayad. Maya-maya, naramdaman ni Eric na may mali. Mas dumami ang mga halaman habang patuloy silang nagmamaneho. Kami ay malinaw na nasa suburbs. Gusto ba niya pumunta sa labas ng bayan para lamang sa sex? Napaisip si Eric. Sinulyapan niya ang fuel gauge ng sasakyan nito at agad na natigilan. Halos maubusan sila ng gas. Bago pa niya maibuka ang bibig para paalalahanan, biglang huminto ang sasakyan. Naguguluhang tumingin sa kanya. Biglang lumingon sa kanya si Nicole at ibinagsak ang sarili sa dibdib nito. Natigil ang tibok ng puso ni Eric. Bago pa siya makapag-react ay natanggal na ang seatbelt niya at bumukas ang pinto ng sasakyan sa gilid niya. Bumuhos ang malamig na hangin, sa isang iglap nagising siya mula sa kanyang mga pantasya. Itatapon niya ako. Napaawang ang manipis na labi ni Eric. Madilim ang kanyang mga mata. Nagtaas baba si Nicole. Kasing liwanag ng simoy ng hangin ang boses niya. Bumaba ka na. Hindi na siya nag-abalang magsalita pa. Malamig ang puso ni Eric. Bumaba siya ng sasakyan. Kung may sinabi ako na nakakasakit sa iyo ngayon, maaari akong humingi ng tawad. Ano ito? I shouldn't have been so impatient. Naisip ni Eric. Isinara ni Nicole ang pinto ng sasakyan at ibinaba ang bintana. Lumingon siya para tingnan siya. Tinanong niya siya ng isang bagay na tila walang kaugnayan. Inutusan mo ba ang J&L Corporation na i-delay ang research? Bumilis ang tibok ng puso ni Eric. Hindi. Isinara ni Nicole ang bintana, pinaandar ang makina ng kotse, at nag-U-turn sa isang mabilis na paggalaw, na nagdulot ng buga ng usok at alikabok. Talagang iiwan niya ako. Ni hindi ako makalakad pabalik sa buong gabi. Nanigas ang katawan ni Eric. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at tumakbo sa harapan para ihinto ang sasakyan nito nang mapansin niyang nagkagulo ang sitwasyon. Kung sasabihin ko ba sa'yo ang totoo, mapapatawad mo ba ako? Natawa si Nicole sa indirect confession niya. Agad na natauhan si Eric. Ano E.T.? Di ba inamin ko na kasalanan ko yon? Ang paggugol ng napakaraming oras kay Toto ay talagang nagpapahina sa aking IQ. Itinaas na ni Nicole ang bintana ng sasakyan. Ang pagwawalang bahala sa kanyang mga mata ay nagpang-inag sa puso ni Eric. Maya-maya pa ay lumabas na ang sasakyan. Napilitan si Eric na umatras at pinagmasdan ang pag-iwan ni Nicole sa kanya. Nakatayo siya doon na nakakunot ang noo. Ibinaba niya ang ulo niya at tumawa ng mahina. Ha! Nawala na naman ako sa kanya. Tahimik ang paligid kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Bigla siyang nakaramdam ng lamig. Ito talaga ang ultimate reversal sa isang gabi lang. Tawag ni Eric kay Toto na malamig ang mukha. Nang malaman ni Lil Michael na maaari siyang manatili sa bahay ni Pretty Lady, kapag ang kanyang ama ay nasa labas ng bansa, siya ay nasa sabik na hindi siya makatulog buong gabi. Nakatayo si Clayton sa pintuan na nakahalukip-kip, pinapanood si Lil Michael na nilalagay ang lahat ng kanyang damit at laruan sa isang malaking malita. Ang bata ay mukhang gusto niyang ilipat ang lahat. Gaano ba siya kagalit dito? Napaisip si Clayton. Nag-roll up din ang yaya at bodyguard para tumulong, parang mas nakaka-relax para sa kanila ang paglipat sa Stanton Mansion. Tinitigan ni Clayton si Lil Michael at umubo upang ipaalala sa bata ang kanyang presensya. Kailangan mong maging mabuti at masunurin sa ilang araw na wala ako.
Ikanaway ni Lil Michael ang kanyang kamay at tila hindi namimiss si Clayton. Daddy, just go with confidence. Siguradong aalagaan akong mabuti si Pretty Lady. Hindi. Si Pretty Lady ay tiyak na mag-aalaga sa akin. Kinawit ni Clayton ang kanyang mga labi. Ang aming mag-ama na relasyon ay nakakagulat na walang katumbas sa kanyang pagkahumaling sa kanyang magandang babae. Kung hindi dahil sa pang-aasar ni Eric Ferguson kay Nicole, sinama sana ni Clayton si Lil Michael. Siguradong hadlang kay Eric ang pananatili ni Lil Michael sa tabi ni Nicole. Sabi ni Clayton na may hidden agenda, huwag mo masyadong pakialaman si Miss Stanton. Total may iba pa siyang manliligaw sa kanya, tulad ni Eric Ferguson mula sa Ferguson Corporation. In love talaga siya kay Miss Stanton. Kabanata 576. Siya ay gawa sa cotton candy. Si Lil Michael ay tumalon pababa mula sa kama na nanlalaki ang mga mata. Itinagilid niya ang ulo at ngumuso habang nakatingin kay Clayton. No way. Pretty Lady is mine and mine alone. That mean Mr. can never get close to her. Hindi ako papayag. Sa wakas ay nakuha ni Lil Michael ang pambihirang pagkakataong ito na mapag-isa kasama ang kanyang magandang babae dahil wala ang kanyang ama, kaya gusto niyang makipag-bonding sa kanya. Hindi magkakaroon ng pagkakataon si Mister na lapitan ang aking magandang babae. Napaisip si Lil Michael. Sa pagtingin sa hitsura ng pufferfish ng bata, ngumiti si Clayton ng may kasiyahan. Galing. Kasama ang anak ko sa tabi ni Nicole, makakapag-abroad ako para harapin ang negosyo ko nang walang pag-aalala. Tumalikod si Clayton at bumalik sa kanyang silid na nakatitiyak. Nagmamadaling inutusan ni Lil Michael ang kanyang yaya at bodyguard na mag-impake ng kanyang mga gamit. Tinawagan pa niya si Nicole para ipaalam sa kanya na pupunta siya bukas ng mag-isa, kaya hindi na niya kailangan pang magayos para sa kanya. Iyon ay dahil hindi siya makapaghintay na makita ang kanyang magandang ginang. Alauna ng madaling araw nang magkagulo sa pasukan ng Stanton Mansion. Nakatayo na si Lil Michael sa sala, bitbit ang kanyang backpack. Nakaharap siya kay Kay na hindi pa rin ganap na gising. Biglang lumapit si Lil Michael at niyakap ang mga binti ni Kay na may matangkad na ngiti. Magandang umaga, ikatlong kapatid. Natigilan sandali si Kay. Paanong mas matamis ang bibig ng batang ito kaysa sa huling pagkakataon? Gawa ba siya sa cotton candy? Tumawa si Kay at kinurot ang maliit niyang pisngi. Tito Kay ang tawag mo sa akin. Total hinahabol ng papa mo ang kapatid ko. Isip ni Kay. Lil Michael shook ang kanyang ulo sa isang gusot. Kapatid mo rin si Pretty Lady. Pinaglaruan siya ni Kay saglit, saka tumayo at inayos ang mga gamit niya para umalis. Nagbihis si Nicole at bumaba. Nang makita niya si Lil Michael na masunuring nakaupo sa sahig na naglalaro ng kanyang mga laruan, natunaw ang kanyang puso. Inayos niya ang isang silid para kay Lil Michael. Nang oras na para umalis, gusto rin siyang sundan ng bata. Walang magawa si Nicole. Sa pag-aakalang malulungkot siya sa bahay, isinama niya ito sa opisina. Nagsimula siyang maging abala pagkapasok niya sa opisina. Sa kabutihang palad, si Lil Michael ay mahusay na kumilos at tahimik na ginawa ang kanyang mga online na klase ng mag-isa. Noong tanghali, dinala siya ni Nicole sa malapit na restaurant para mananghalian. Sinong mag-aakala na nandoon din si Eric? Nakaupo si Eric sa isang upuan sa lobby na may sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nakasuot siya ng itim na sando at pantalon, at bahagyang nakabukas ang kanyang kwelyo. Matigas at malamig ang mukha nito kaya hindi siya makalapit. Medyo naging maingat ang taong nakaupo sa tapat niya. Nang makitang pumasok si Nicole sa restaurant, bakas sa kanyang mga mata ang kasiyahan. Pinutol ni Eric ang kanyang sigarilyo at tumayo. Naglagay siya ng magiliw at kaakit-akit ng ngiti. Gulat at hindi makapaniwalang tumingin kay Eric ang nasa kabilang table dahil sa biglaang pagbabago ng ugali nito. Darling, we're really destined to be together. Meeting you is really the luckiest moment of my day. Naging malamig ang tingin ni Nicole. Mahal. Gusto lang maiyak ni Nicole nang marinig niya ang palayaw na iyon. Pinandilatan niya ito ng mata at malamig na ngumuso. Ngunit ito ang aking kamalasan. Naninigas ang mukha ni Eric, ngunit hindi siya napigilan. Pinaalalahanan siya ni Toto na kung gusto siyang sampelan ni Nicole, kailangan din niyang ayalay ang kabilang pisngi niya para matahimik siya. Sa ganoong paraan, madudurog ang puso ni Nicole pagkatapos hamupa ang kanyang galit.
Sa pag-iisip nito, nakahinga ng maluwag si Eric at umakyat para hilahin ang upuan para kay Nicole. Tulala pa rin yung nakaupo sa tapat ni Eric kanina. Pagkakita nito ay agad siyang tumayo at nagdahilan. Mr. Ferguson, I won't take up your time then. Alam. Walang pakialam na tumango si Eric, at mabilis na nawala ang taong iyon. Nilagpasan ni Nicole si Eric at hinayla ang upuan sa tapat at umupo. Walang laman ang upuang hinayla ni Eric, kaya naisipan niyang umupo, ngunit tumayo si Lil Michael at umupo doon. Hindi nakaimik si Eric. Ang nakakainis na batang ito ay pareho lang ni Clayton Sloan. Lagi nilang tinitignan ang mga gamit ko. Nakangiting tumingin sa kanya si Lil Michael at inihagis ang kanyang dalawang mexing binti. Marahan niyang sinabi, Mr. Ferguson, wala nang upuan. Masyadong childish ang provocation niya. Kabanata 577. Hindi sila kasanggaling ko. Pinaikit ni Eric ang kanyang mga mata at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Lumapit siya upang buhatin ang bata gamit ang isang kamay at inilagay ito sa pinakaloob na upuan. Ang kanyang puwersa at saloobin ay hindi masasagot. Si Lil Michael ay walang oras at lakas para makipaglaban. Matapos ito ay maayos, umupo si Eric sa kanyang orihinal na pwesto at tinanggal ang kanyang kwelyo. Ngayon may upuan na. Tinitigan siya ni Nicole ng mapupungay na mga mata at binalaan siya. Eric Ferguson, bata pa siya. Tinaas ni Eric ang isang kilay at sinulyapan si Lil Michael, na namumula ang mga mata. So ano? Hindi natin siya anak. Hindi nakaimik si Nicole. Tinitigan ng masama ni Lil Michael si Eric at nakaramdam ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi na siya makapaghintay na lumaki para maialis niya sa bansa ang kanyang magandang babae at hindi na bumalik. Pretty lady, hindi ako makakakain kapag nakakita ako ng taong hindi ko gusto. Si Lil Michael ay malamig na umungol at prangka. Inangat ni Nicole ang kanyang mga mata para tingnan si Eric. Bilasan mo at umalis ka. Talagang decisive siya, ha? Hindi napigilan ni Eric na hindi masaktan. Pilit siyang ngumiti at sinulyapan si Lil Michael. Then eat with your eyes closed. That way, hindi mo na ako makikita. Pagkatapos noon, nilinggan niya si Nicole at hinikayat ito sa mahinang boses. Ang tagal na nating hindi nagkita. Hindi mo ba ako namimiss? Ngumiti ng maluwag si Nicole. Hindi lang ikaw ang lalaki sa tabi ko, kaya ano ang dapat makaligtaan? Agad na lumubog ang tingin ni Eric, ngunit sinubukan niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Alam niyang pinupukaw siya ni Nicole para umatras, pero hinding-hindi niya gagawin. Wala sa kanila ang kasinggaling ko. Isang madilim na liwanag ang bumungad sa kanyang mapupungay na mga mata. Natahimik si Nicole, halatang ayaw magsalita ng masyadong bastos sa kanya sa harap ng isang bata. Hindi siya gaanong nagsasalita habang kumakain, at wala siyang sinabi. Pinagmamasdan lang niya ito habang masarap kumain. Ang ganda. Ang kanyang tingin ay parang leopardo na nakatingin sa biktima nito. Siya ay pinipigilan, ngunit hindi pa rin niya makontrol ang kanyang pagnanasa. Napaka-possessive ng mga mata niya. Galit na galit si Lil Michael habang kinakain niya ang pagkain ng kanya. Pinaka na kanyang tinitigan si Eric. Nadismaya siya na napakaliit pa niya. Nang matapos silang kumain ay nagpumilit si Eric na pabulaykan sila, ngunit tumanggi si Nicole, kaya binuhat ni Eric si Lil Michael sa kanyang mga balikat at umalis. Nagulat si Lil Michael. Napagtanto niya na siya ay tinatrato bilang isang kasangkapan at nakipaglaban ng buong lakas. Walang choice si Nicole kundi sumunod. Biglang hinawakan ni Eric ang wrist niya. Bukas na ang reception ng mga Ludwig. Sabay na tayo. Kumunat ang noo ni Nicole. Nakatanggap din siya ng imbitasyon mula sa mga Ludwig. Hindi lang niya alam ang layunin ng pagtanggap. Gayunpaman, ang bawat pagtanggap ay isang pagkakataon sa networking, dadalo pa rin siya. No thanks. I'll find someone else. Nagsalita si Nicole sa mahinang tono. Madilim ang mga mata ni Eric saglit. Pagkatapos ay tumawa siya at sinabi sa malamig na tono, pupunta ako para sunduin ka bukas ng gabi. Kung makakita ako ng ibang lalaki, wawasakin ko siya. Siya ay walang awa. Isang malamig na ngiti ang nakita sa walang ekspresyong mukha ni Nicole. Hindi siya nabigla. Ayaw bitawan ni Eric ang kamay niya dahil sa sobrang kinis at lambot nito. Sobrang sarap sa pakiramdam ang paghawak sa kamay niya. Maaari lang siya. Hindi man lang niya dapat isipin ng iba.
Nanlilisik ang mga mata niya nang makapasok siya sa sasakyan. Tanong ni Nicole, ano ba ang ipinagdiriwang ng mga Ludwig? Bakit napakahiwaga nila? Lumingon si Eric at tumawa. Para ipagdiwang ang muling pagpapakasal ni Keith at ng kanyang dating asawa. Bumilis ang tibok ng puso ni Nicole. Ayoko nang pumunta. Kabanata 578. Pagnanakaw sa kanya sa harap niya. Stanton Mansion. Nawala ang masamang mood ni Lil Michael nang masayang nilero niya si Tiger. Nag-freshen up si Nicole at nag-aaral ng stock market sa pag-aaral. May nagtulak ng pinto. Nang hindi inangat ang ulo, alam ni Nicole na si Kai iyon. May hawak siyang maliit na box sa kanyang kamay. Lil N, busy ka ba? Du. Humalaklak si Kai at inilagay ang kahon sa kanyang harapan. Tutulungan mo ba akong ibigay ito sa kanya? Kanino? Tanong ni Nicole at may curiosity na binuksan ang box. Muling nabuhay ang hugis teardrop na jade pendant. Nung nabasag, parang nawala ng tuluyan, pero naayos naman talaga ni Kai. Kung susuriing mabuti, may kaunting kapintasan na maaaring mapabayaan. Bihira lang talaga si Kai na mag-asikaso. Napatingin si Nicole sa kanya. Kay, ikaw na mismo ang magbigay kay Jules. She'll be very happy. Napabuntong hininga si Kai. Baka ayaw niya akong makita. Desididong itinulak ni Nicole pabalik sa kanya ang kahon. Hindi, matutuwa si Jules. Mas magiging masaya siya kung ikaw mismo ang magbibigay nito sa kanya. Napakagandang pagkakataon iyon para magkasundo ang kanilang relasyon. Natural, ayaw na alisin ito ni Nicole sa kanila. Nag-alinlangan si Kai. Naisip ito ni Nicole at sinabing, ang mga Ludwig ay maghohost ng isang piging bukas. Nandoon si Julies, kaya dapat kang sumama sa akin. Sa ganitong paraan, hindi na niya kailangang harapin ang haltak na iyon, si Eric Ferguson. Nagkasundo silang dalawa at bumalik sa kani-kanilang kwarto. Kinabukasan, lumabas si Nicole sa isang meeting sa opisina nang tanungin ni Logan kung kailangan niya ng designer dress para sa reception mamaya. Biglang naalala ni Nicole ang kakaibang piging ni Keith Ludwig. Pag-aasawang muli. Kailan pa nakipaghiwalay si Keith? Hindi ko narinig ang tungkol dito. Karaniwan, sa ganitong uri ng alyansa ng kasal na kinasasangkutan ng mga interes ng mga kumpanya, isang malaking anunsyo ang magdudulot ng kaguluhan sa stock market. Kaya, karamihan sa mga tao ay hindi nag-aanunsyo ng diborsyo gaano man karami ang haka-haka ng iba. Hindi lahat ay kasing lakas ng loob ni Nicole at Eric, na mas gugustuhin na tiisin ang mga kahihinatnan ng diborsyo para sa isang malinis na pahinga. Paalala ni Logan sa nag-ambalang si Nicole. President, dapat ba akong mag-ayos ng isang katulong na samahan ka ngayong gabi? Sabi ni Nicole, no, Kai's going with me. Simple dress lang kaya. Hindi niya intensyon na nakawin ang kanilang kulog at nais na panatilihing mababa ang profile para sa pagdiriwang ng muling pagpapakasal ng isang tao. Tumanggo si Logan at umatras sa opisina. Hapon na. Dumating si Eric sa Stanton Corporation sakay ng kanyang marangyang limousine na parang gusto niyang malaman ng mundo na dumating siya para sunduin si Nicole. Tumayo siya sa lobby at hinintay siya, na nakatawag ng maraming atensyon. Hindi nagtagal, ang buong kumpanya ay nag-isip tungkol sa relasyon ni na Eric at Nicole. Sinabi sa kanya ni Toto na mas maganda kung mas maraming nakakaalam nito kaya naman hindi nagmamadali si Eric at matiyag ang naghintay kay Nicole. Ang mga empleyadong bumaba sa trabaho ay nagbigay ng makahulugang sulyap sa lalaki at agad na nagsimula ng isang masiglang talakayan pagkatapos malagpasan si Eric. Talaga bang nagkabalikan si Mr. Ferguson kay Miss Stanton? Hindi naman niya kaya kahit na gusto niya. Si Miss Stanton ay single at napakaraming manliligaw. Kahapon, ilan sa kanila ang naghihintay sa ibaba tulad ni Mr. Ferguson, ngunit lahat sila ay itinaboy. Medyo nanginginig ang orihinal na kaaya-ayang mood ni Eric. Nanlamig ang mukha niya. Ilan? Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Mukhang masyado akong pabaya. Habang si Eric ay nalubog sa kanyang mga iniisip, bumaba si Nicole na nakasuot ng itim na bustier dress na hanggang tuhod na may mamahaling pearl necklace. Nakasuot siya ng puting trench coat sa kanyang damit at napakaganda at kapansin-pansin. Hawak ni Logan ang kanyang pitaka para sa kanya, ngunit hindi naglakad ang dalawa sa direksyon ni Eric. Sa halip, lumakad sila papunta sa isang Maybach sports car na lumitaw sa pasukan sa ilang mga punto. Bahagyang nagdilim ang mga mata ni Eric. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Nicole na may kasama siyang iba.
Sa tingin ko hindi niya isinasapuso ang mga sinabi ko, ha? Matagal na ba niya itong plano? Tahimik na ikinuyom ni Eric ang kanyang mga kamao. Ang lamig ng mukha niya. Inayos niya ang kwelyo ng shirt niya at naglakad ng malalaki ang hakbang. Gusto niyang makita kung sino ang nangahas na magnakaw sa kanya sa ilalim mismo ng kanyang yabang. Kabanata 579. Who dares to take you palayo? Binuksan ni Logan ang pinto sa likod para kay Nicole. Matagal nang naghihintay si Lil Michael sa loob. Sinamahan siya nito sa piging. Napayuko si Nicole at ipinasok ang isang paa nang biglang hinawakan ng malaking kamay ang braso niya, hinayla siya pabalik. Agad niyang nakilala ang malamig at mabagsik na aura ng lalaki. Mr. Ferguson. Medyo nagulat si Logan. Hindi niya namamalayan na gustong protektahan si Nicole at nag-iisip kung dapat niyang hilahin pabalik si Nicole mula sa pagkakahawak ni Eric. Gayunpaman, mahigpit na kinulong ni Eric si Nicole sa kanyang mga bisig na may isang malakas na saloobin at isang mapait na ginaw sa kanyang mga mata. Ang kanyang tono ay mapaglaro at medyo nagbabanta. Hindi ba tayo nag-usap na sunduin kita? Sinong makulit para kunin ka? Hindi naman mukhang galit si Eric. Ang kanyang mukha ay malungkot, at ang kanyang mga salita ay nagdadala ng isang matinding kawalang interes at pagmamataas. Napakayabang niya kahit na sinubukan niyang pigilan ang kanyang emosyon. Nakulong si Nicole sa kanyang yakap, ngunit hindi siya nagpumiglas. Sa halip, kumilos siya ng may lakas at tumingin lang sa kanya nang walang pakialam. Nang makita ni Eric ang tingin nito sa kanya, nakaramdam ng kilati ang kanyang puso. Siya ay nasa kanyang mga bisig, at ang kanilang mga hininga ay napakalapit sa isa't isa. Kung ibababa niya ang kanyang ulo, matitikman niya ang iniisip niya nitong mga nakaraang araw. Ginawa niya ang naisip niya. Bahagyang ibinaba ni Eric ang ulo at halos mahawakan ang matamis nitong labi, ngunit sa sumunod na segundo, marahang ibinaling nito ang ulo. Maaliwalas at malamig ang kanyang mga mata. Natatakot ba siya na malaman ng iba ang tungkol sa amin? Kasama ba siya sa trust fund kid nitong sasakyan? Isang malakas na bagyo ang bumungad sa mga mata ni Eric. Kinurot niya ang baba niya at gusto siyang halikan ng mariin. Sa sumunod na segundo ay bumaba ng sasakyan ang binata. Malamig at sarcastic ang boses niya. Mr. Ferguson, naglakas loob ka bang hawakan siya? Isang matalim at mapanganib na tingin ang sumilay sa mga mata ni Eric, ngunit natigilan siya nang makita ang lalaki. Nakatayo doon si Kai habang nasa bulsa ang mga kamay. May malamig na ngiti niya sa gilid ng labi, pero malungkot ang mukha niya habang nakatitig kay Eric na may nagbabala na tingin. Tumigil sandali si Eric at tumingin sa baba sa tamad at mapanuksong ngiti ni Nicole. Pagkatapos ay kumagat ang ngipin niya at binitawan siya. Medyo stagnant ang atmosphere saglit. Naramdaman na lang ni Logan ang pagiging invisible. Casual na inayos ni Nicole ang kanyang damit at sumakay sa sasakyan nang hindi man lang siya sinulyapan. Ha! Sakit naman. Tingnan natin kung maglakas loob pa rin siyang kumilos ng walang ingat. Saglit na hindi alam ni Eric ang sasabihin. Hindi niya inaasahan na ang Ballsy Trust Fund Kid ay ang ikatlong kapatid ni Nicole. Ano ang maaari niyang gawin upang mailigtas ang kanyang reputasyon sa harap ng kanyang magiging bayaw? Agad namang pinagsisihan ni Eric ang kanyang ginawa. Alam niya kung gaano proteksyon ang magkakapatid na Stanton sa kanilang pinakamamahal na kapatid, hanggang sa puntong handa silang gawin ang lahat para sa kanya. Naikuyom niya ang kamao at bahagyang umubo. Young Master Kai, nagkataon lang. Ngumisi si Kai. Ang kanyang titig ay nagdadala ng hiwalay na lamig at pagkasuklam. This Eric Ferguson dares to bully my sister in front of me. Akala niya ba wala ako? Nagkataon lang. Tanong ni Kai. Mr. Ferguson, kailan ka naging makapal ang balat? Bahagyang nanigas ang mukha ni Eric. Walang nangahas na magsalita sa kanya ng ganoon. Kung sino pa man iyon, siguradong babayaran niya iyon. Gayunpaman, si Kai ay kapatid ni Nicole, kaya iba ang kwento. Nilagpasan ni Eric si Kai at huminto sandali sa harapan niya. Wika niya sa boses na silang dalawa lang ang nakakarinig ng walang emosyon. Kai, kapakipakinabang ba ang piraso ng jade na iyon? Gusto ba ito ni Miss Nixon? Bahagyang nanigas ang katawan ni Kai. Bakas sa kanyang mga mata ang pagkagulat. Yung piraso ng jade na nakuha ko ng hirap na balak kong ibigay kay Julie bilang kapalit ng kanyang sirang jade pendant ay kay Eric. Kabanata 580. Magpakasal sa iba.
Tumalikod na si Kai at sumakay sa kotse. Ang mga Ludwig ay labis na mapagbigay para sa marangyang piging na ito. Para i-book ang banquet hall, binili pa ni Keith ang buong hotel para sa gabi. Ang Katanji Tangi at Engranding Palamuti ay tila ito ang kanyang unang kasal. Pagkatapos makipagpalitan ng kasiyahan sa mga tao sa pinto, pumasok si Nicole na hawak ang braso ni Kai. Nakalagay sa entrance ang wedding photo ni Keith at ng kanyang nobya. Nakasuot ng puting suit at gown ang mag-asawa. Napakaliwanag ng itsura ni Keith. Napuno siya ng hindi maitatagong kagalakan. Ang pangalan ng nobya ay Livia Liman. Napakaganda niya at mukhang napakaamo at matamis, ngunit medyo matigas ang kanyang ngiti sa larawan. Marahil ay hindi nakakuha ng magandang larawan ang photographer. Hindi masyadong narinig ni Nicole ang tungkol sa nobya. Ang mga Liman ay hindi isang napakayamang pamilya, ngunit mayroon silang magandang relasyon kay Old Master Ludwig. Tiningnan ni Kai ang litrato at napabuntong hininga, umiling. Si Livia Liman ay pinakasalan si Keith Ludwig noong ang kanyang pamilya ay nasa bingit ng bangkarota. Pagkatapos pakasalan si Keith, ang kanyang pamilya ay tuluyang nasira. Natigilan si Nicole na akala niya nagkamali siya ng narinig. Ang ganitong uri ng alyansa sa pag-aasawa ay palaging upang iligtas ang isa sa mga pamilya mula sa pagkawalan ng pananalapi, kaya bakit hindi ito naging epektibo sa kasal ni Keith? Humalaklak si Kai at hininaan ang boses. Noong gusto ni Keith na makipaghiwalay, gumamit siya ng lahat ng uri ng paraan, na tinulungan ni Chairman Ludwig para pagtakpan. Nang malaman ito ni Livia, sa wakas ay naghiwalay na sila. Hindi ko inaasahan na sila ay muling magpakasal. Walang imak na inilibot ni Nicole ang kanyang mga mata. Ito ay parang isang plot ng direkta mula sa isang palabas sa TV. Masyadong malas din ang babaeng iyon. Si Keith at Livia ay nakatayo sa pintuan para salubungin ang mga bisita. Namumungay si Keith, habang si Livia naman ay bahagyang ngumiti habang hawak ang braso nito gamit ang isang kamay. Mukhang magkatugma sila. Walang bahid ng hinanakit o hinaing sa mukha nilang dalawa. Parang noon pa man ay mapayapa at masaya silang magkasama. Miss Stanton, Mr. Stanton, isang karangalan na makita kayong dalawa. Inabot ni Keith para makipagkamay kay Kai, nang umiti at nakipagkamay. Agad namang nagiba ng ekspresyon si Kai na parang walang alam sa chismis ng mag-asawa. Congratulations to you both. You look great together. Lumalim ang ngiti ni Keith at tumango bilang pagsang-ayon. Sa kabaligtaran, bahagyang itinaas ni Livia ang kanyang mga mata at ngumiti kay Kai nang walang sinasabi. Nakita ni Livia si Nicole at ngumiti siya habang tumatango bilang pagbati. Tumango naman si Nicole bilang tugon. Punta lang siya dito para mag-network, hindi para manood ng saya. Sa likod niya, umakbay si Eric at nakangiti habang sinusulyapan si Nicole. Pagkatapos ay tinapik niya ang balikat ni Keith. Congratulations! Galing sa puso ang pagbeting ito dahil nagbigay ito ng pag-asa kay Eric sa kanyang nakalilitong sitwasyon. Naisip ni Eric na kapag nagpakasal muli sila ni Nicole, gagawin niya itong mas engrandi at mas malaki kaysa kay Keith. Gusto niyang imbitahan ang media na idokumento ang kanilang wedding ceremony para malaman ng buong mundo na kasal na sila ni Nicole. Nakita ni Nicole at Kai si Eric at pumasok sila sa loob ng walang masyadong sinasabi. Tumingin ng makahulugan si Keith kay Eric. Sok-sok. Ferg, ang bagal mo naman. Hindi ba maayos? Maamo at kampante ang boses niya. Pareho silang nasa parehong sitwasyon kung saan pinagsisihan nila ang kanilang hiwalayan, ngunit ginamit lamang ni Keith ang isang buwan para pakasalan muli ang kanyang dating asawa. Paano naman si Eric? Isang malinaw at malamig na sulyap kay Keith na may babala si Eric. Kung hindi lang ito ang kanyang malaking araw, binugbog siya ni Eric. Ngumiti si Livia at malumanay na nagsalita. Mag-usap kayo. Papasok ako at i-entertain ang mga bisita. Tumango si Keith at marahang tinapik ang kamay niya. Sige, magpahinga ka muna saglit kung pagod ka. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Tumango ang nobya at tumalikod na para maglakad papasok. Tinitigan ni Keith ang pag-alis niya ng may pananabik. Naiwan sina Eric at Keith, kaya medyo casual ang usapan nila. Nang makita ang ekspresyon ni Keith, kumunot ang kilay ni Eric. Hindi ba pwedeng umuwi ka na lang at titigan siya? Nakinig si Keith sa mga masasakit na salita ni Eric at hindi napigil ang tumawa. Ferg,
Kung hindi mo na talaga kayang makipagbalikan kay Nicole, magpakasal ka na lang sa iba.